Kinakabahan na ako. Kinakabahan ka, kuya? Oo. Kinakabahan pa rin naman ako hanggang ngayon. Ako rin kasi, normal lang ba yun? Kasi syempre, podcast ko to. Oo. Podcast ko to. Sa kanina, bago ka pa dumating, kaya pa, bago ako matulog eh. Sabi ko, parang kinakabahan ako. Hindi ko alam yung feeling. Sabi ko, tama ba to? Na, minsan, paano ba ako i-intro? Nakakakuha mo rin yung... Normal yun. Kahit ako, tagal na akong... Nagtutok na ako eh. Hindi mo, lakas ang kabog ng dibdib. Kaya sabi ko, yan na, kinakabahan na ako. Nag-ano ka kuya, di ba? Pa-public speaking ka. So, every time na you still get that? Oo naman. Kaya minsan, bago ako umakyat ng stage, nagtatatakbo ako sa likod nung sa backstage. Bakit? Anong nakukuha mo dun? Pag kasi ginaganon ko yung sarili ko, medyo parang yung adrenaline mo. Pinapataas mo yung adrenaline? May kanya-kanyang way ng Ganun yung ginagawa ko madalas pag magtutalk na ako or mag-share ako in public. Anong tawag dun? Yung iba-iba tayo ng way na parang mapunta dun sa in the zone ba? Parang may kanya-kanya tayong, di ba yung ibang NBA player, may ginagawa silang... Di ba, sumasayaw yung iba eh. Iba-iba eh. Depende sa'yo kung ano yung hiyang sa'yo. Ako tumatakbo ko. Kailangan mo talaga hanapin yung sarili. Ako kailangan ko pa hanapin yung sarili ko. Kasi minsan pag may liga, basketball, okay, alam ko naman kaya ko naman maglaro. Pag laro-laro lang, magaling eh. Magaling ako pag laro-laro lang. Pero pagka official game, for whatever reason, kinakabahan talaga ako before game. Ganun talaga, normal yun. Kasi hindi ka naman overconfident. Pag daw, may nagsabi sa akin na mentor ko before, kapag daw ikaw, hindi ka na kinakabahan, dun ka raw kabahan. Kasi, ibig sabihin, mayabang ka na. Oo, overconfident ka na. Prone ka na daw sa mistakes noon pag gano'n. Parang hindi mo na nakikita yung sarili mong mali. No, hindi ka na kasi hindi mo na ini-evaluate yung sarili mo sa ito bang gagawin ko, tama ba to? Hindi mo na siya pinapansin. Kasi nga, overconfident ka na. Kaya madali lang yan. Yung mga ganun, nasa ganun ka ng zone. So, pag ganun ka na daw, kabahan ka na daw niyan. So, pag kinakabahan ka pa daw talaga, bago yung kahit na anong gawin mo, yan. Magto-talk ka, magpo-podcast ka. Nasa tamang landas ka ba? Tama pa daw yun. Tamang-tama ka lang doon. Tama. Buti na validate ni Kuya RJ yung feelings ko. Kasi kanina talaga, bago dumating si Kuya RJ, ano ba, paano ba? Parang hindi ko alam, kinakabahan ako. Sabi, bakit podcast ko to? Di ba dapat sila nga yung kabahan? Bakit ako host yung kinakabahan? Putik na yan. But anyways, nakapagkwentuhan na kagad tayo Kuya RJ. Ito tayo nakapag-intro. Tapos na ba? Tapos na. Tapos na? Kala ko, yun na ba yun? Yun talk? Ayoko na, kinakabahan na ako eh. Anyways, ready ka na kuya? Sure. Ready. Kahit kabado, go lang tayo, no? So, intro tayo in 3, 2, 1. What's up guys? Hello! Nagulat yung aso ko. Nagulat si Teddy. Pakita mo natin sila. Hello! Mababa ka na, exposure ka lang konti. Oh, hello! Ayan, nabala na ako. What's up guys? Hello! Welcome to Miss Cheese and Time Podcast and welcome to another episode. No? This is Paulo Pinakamalupit and kasama ko ngayon ang aking big brother na si Kuya RJ Tiongson. Yan! Ayun. So, si Kuya RJ, nagkakilala kami dahil sa kaklase ko, yung kapatid niya, no? So, hindi ko alam bakit kami naging close. Somehow. Kasi malayo yung age gap namin ni Kuya RJ. Pero parang may something vibe na nag-click sa ating. It takes one to know one daw. It takes one to know one. Siguro nag-start yung Kuya RJ nang binentahan mo ko ng insurance. Kasi nakilala kita, baby ka pa. Kasi kaibigan ko na si Papa mo. Ay, oo, magka-gym kayo ni Papa. Magkasama kami sa gym ni Papa mo. College pa ako noon. And then, kasi ka-tutor mo si Arlo. So, lagi kita nakikita. Lagi lang naman tayo naglulukuhan pag nagkikita tayo. Kasi minsan nakikisabay din ako sa inyo. Madaling maka-vibe si Kuya RJ. Siguro dahil press lang kami ng... Siguro may something na frequency sa amin na nag-click lang, ganyan. No? So, in this episode, guys, pag-uusapan natin ang... Ano ba yun? Ayun, is it better to stay single in your early 20s? Yan. So, ano man sabi mo sa topic na yun, Kuya? Good topic mo eh. Good topic. Oo, good topic. Kasi kasama yan sa mga sa mga
realizations ko nitong Nakaraan. umabot na ako ng ganitong edad. Ano ba edad mo na? Oo nga, speaking. Nasa ano na ako, nasa 38 na ako. Totoo, kuya? 38 na ako. Magte-39 na ako sa June. Talaga? Pero hindi naman sa dahil guest kita dito ha, pero hindi ka pa buhay. Hindi ka pa buhay. Seryoso, alam ko nasa 30s, pero like 31, 32, gano'n. Pero hindi, totoo nga. 30, No, 1985 ako eh. Sobrang layo pala nakagot Ni Arlo. 16 years. 16 years? 16 years nagtiis yung magulang niyo. Magkahiwalay kasi sila eh. Kaya malayo talaga yung... So hindi talaga... Pinlano si Arlo. Hindi talaga makakagawa ng bata. Oo. Yun yung nung time na yun. So, kaya guys, si Kuya RJ yung kinuha ko na guest. Kasi, alam mo, kahit paano, nasa, na siya, more on for adult na siya eh. Kami, tayo na mga nasa 20, early 20s, sa early adulthood pa lang. Diba? So, dito pa yung feeling lost, diba? Yung... Sarap. Ay, sarap. Sarap nung ganyang edad eh. Kung pwede lang... Totoo yung sinasabi ng matatanda no, na enjoy mo yung edad mo na yan. Yan. Sa mga tanong ko yan mamaya. Sige, tuloy. Di mo na yan mababalik. Yung mga gano'n. Madalas ko marinig yan nung nasa 20s ako eh. Na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ayun, lagi ko lang sagot nun eh. Ba't di tayo nagkasalubong? Kung babalik ka pala. Ba't di tayo nagkasalubong? Yan, lagi tanong ko eh. Pero ngayon, nandito ka na sa ganitong edad. Marami kang marirealize na, pala nakinig ako ah. Medyo... Kasi yung ganyang edad, alam mo yung trial and error era yan eh. Totoo. Pansin ko nga, parang dito mo talaga, kikilitasin yung sarili mo. Kasi hindi mo pa alam ano ba gusto mo. Ano ba yung hinahanap mo sa tao. Especially with partners. Hindi mo alam ano ba yung gusto mo. Yung ganyang edad, more on... Experimental. Teka, ang ganda nito ah. Pre, mga ganyan. Yung chick, ganyan. Ganda nito. Tinitignan ka ng chick. Ganyan. Feeling ka na ngayon, Feeling ka na ngayon. Papakit ka ngayon. Kasi ayos ka ng buhok. Tinitignan ako ng chick eh. Hindi ba ako, pre? Hindi ba ako? Gano'n ako minsan eh. Ako nung college ako, meron akong powder sa Bimpo eh. Bakit? Para pag ready lagi? Ready, lagyan mo na kaagad. Para fresh looking ka kaagad. Matinig to? Matinig to? Maraming advices ako mapupulot dito. Paano ng... Baka after Valentine's, may jowa na ako dahil sa mga mapupulot ko araw sa'yo. Di naman. Hindi natin. Baka ma-apply mo eh. Kaya magandang, tinan nyo, simula pa lang medyo may mga nabibitawan na siyang wisdom ba, kumbaga. Kasi iba yung, kaya gusto ko rin, ikaw yung invite ko, kuya. Kasi yung age difference, kumbaga, marami ka nang ma-share eh. No. Hindi kasi ako nasa, hindi ako parent. Wala ako dun sa level ng mga magulang. Pero nandun ako parang sa middle kasi ako eh. Na, I can be a parent, I can be a brother, pwede ko kayong sabayan doon sa trip nyo. Naiintindihan ko pa yon, gets ko pa yon. Hindi ganun kalaki yung ano nga tawag niya doon, yung gap nung... Maraming age gap, pero yung mental gap ba? Yun, hindi ganun kalaki. Isip bata pa rin naman ako. Bakit parang ginamit yung term mental gap? Hindi ba na? Yung sabihin natin yung vibe, andun pa rin. Mental gap, ano akala mo? Parang may sakit ah. Sorry, wrong word. So kaya RJ, bago tayo mag-dive in deeply dun sa topic, pakilala ka naman sa kanila. Like, what do you do? Sino ka ba? Sino si RJ Tiongson? Yan. Ako lang yung simpleng kuya nyo dyan sa kabilang bahay. Gano'n. Kaya, I'm a chef by profession. Then, after, siguro mga 4 or 5 years sa practice, pag nandito ka sa Pilipinas, walang pera eh. Walang pera pag chef ka, especially during my time. So, nung time na yon, sabi ko, ito lang ba yun? Hanggang sa napasok ako sa self-improvement, nagbenta ako, napasok ako sa sales. Pag pala napasok ka sa ganun, maiiba yung mundo mo kasi gusto mo ma-improve lagi yung sarili mo. So, after that, I've been in the industry for 11 years, 12 years. Pero passion talaga yung cooking eh. So ito, balik uli sa luto.
Pero mas maganda ngayon yung industry kasi ng luto. Yung pag mga chef ngayon nire-recognize na eh. Before kasi unlike before hindi ganun ka big deal. Pansin ko nga. Yun yung ano ko. Pero life coach din ako prior to going back in the industry. Ano pa ba? Kasi kung ano-ano lang naman ginagagawa ko, freelance ako eh. Kung anong matripan. Kung ano yung makita ko may opportunity. Grab lang ng grab yan. Ganun lang naman ako. Naging business consultant nga ako. Wala akong experience business consulting. So, paano ka napuntang? May nagtanong lang sa akin na, actually, nag-i-inquire siya kasi yung dating business na binitawan ko sa Tagaytay. Sabi niya sa akin, gusto daw niya i-franchise. Sabi ko, muna franchise yan. Binitawan ko nga. Ibig sabihin, palugi yung negosyo. Gusto mo magnegosyo ng ganyan? Turuan na lang kita. Anong business niya? LPG. Yung LPG. Tanda ko. Sabi ko, turuan na lang kita. Bayaran mo na lang yung consultancy fee ko. Then after, nanganak ko yun. Hanggang sa ang dami ko na. Nagulat ako. Nag-business consultant na ako. Nagtatayo na ako ng mga negosyo. Hindi mo na namalayan. Hindi ko na namalayan yun. So, ano yun? Paano kumalat yung naging business? Paano ka na ako ng clients? Puro referrals. So, word of mouth. So, kasi natuwa sila na, kumikita na kami. Ganito pala kadali, ganito pala kabilis. Hindi ko pala kailangan mag-franchise. Yun yung point nila nung time na yun. Sarili naming pangalan. Tapos ni-refer yung katrabaho. Tapos nanganak hanggang sa umabot na ako ng Pangasinan. Hanggang sa nagtayo na rin kaming coffee shop. May mga ganun na kami. Hanggang sa may mga kinonsult na ako na may mga cafes na ngayon. May isa, may hotel. So for quite some time, yun yung naging way yun yung naging bumubuhay sa'yo? Yun yung naging source of income? Yun yung source of income ko. Okay, so freelance. So yun maganda, hawak mo yung oras mo. Saka gusto mong gumising ng alas 12, alauna. Walang problema. Project-based. Kasi naman, kahit before pa, ganun na talaga ako. Mahilig ako dun sa bigyan mo ako ng task, project. Tapusin ko yan within 2 days. Pero usapan natin 7 days ko tatapusin dapat. Tapusin ko na kaagad yan. Kasi likas lang talaga akong tamad. Pero sabi nga ni Bill Gates, di ba? Humanap ka ng tamad para totoo yun. Tatapusin niya talaga na mabilis yung trabaho. Yun. Buti alam ni Kuya RJ. Medyo na-blank ako din yung find someone who is lazy para alam niya yung gagawin na mas mabilis matapos. Hahanapin talaga yung shortcut. Kasi ako, aminado naman ako, tamad talaga ako. Pero ikaw yung tamad na may tiyaga. Kasi may tamad, di niya nagagawin yun eh. Oo. Ano lang kasi ako, mabilis lang ako ma-challenge. Pag di ko yan alam, kailangan matutunan ko yan within the day. Yun yung maganda. Kailangan alam ko na yan. So yun, doon ako nagsimula. Self-study lang. Biroy mo from HRM, chef, culinary, bigla akong lipad ng nasa sales ako. Nagtuturo ako ng mas mayayaman pa talaga. Talagang kung sa may pera talaga. Tatanungin ka. Big fishes talaga. Na hindi ko naman din talaga alam yun. I'm learning along the way. Ganun ko siya sabi nga nila, fake it till you make it. Parang ganun yung nangyari dun sa na yun ng buhay ko. Na-enjoy ko naman. Then after, tumagal ka rin sa sales, no? 12 years. 12 years? Hanggang ngayon ba? Ngayon, naghinto ako kasi di ba nag-New York nga. So, nagtrabaho ako doon bilang chef uli. So, na-enjoy ko. So, pagbalik ko ngayon dito, nakabakasyon lang ako. So, ngayon, as in vacation ka talaga? Oo, vacation ako ngayon. Kaya, alam nyo guys, ito konting context lang. Matagal na naming pinagpakulan talaga ni Kuya RJ na magkita. Totoo. As in, sobrang tagal at taon. Taon na. Magko-comment, kita tayo. Sige, Kuya. Tapos, after nun, wala na. Wala on and off eh. On and off eh. Yaya lang, tamang yaya. Tapos tamang, wala na rin. Parang, for whatever reason, nakakalimutan ng isa't isa. Then, buti ngayon, nagkaroon ng pagkakataon, sabi ko, isip ko, si Kuya RJ kaya, kasi nagpa-podcast ka rin, Kuya, di ba? Nagko-content creation din siya, no? Tapos, alam kong marami siyang alam, di ba? Humabang ang libro, Kuya. Binigyan niya ako ng libro, in fact, doon lang sa malayo, mamaya pakita ko. So, ayun, sabi ko, maraming laman to, marami ako matututunan dito. Marami tayong matutunan dito. Then, especially sa larangan ng love. Yan. Love, no? Love. Kasi, Feb-ibig ngayon. And, ano dito? Valentine's na bukas, Kuya. Meron ka bang ka-date? Wala.
Sino yung nakita ko sa ano? Pinsan ko yun. Vincent, hindi ka! Pinsan ko yun. Ano ba naman yan? Nag-comment pa naman ako, sabi ko, excited na ako makapodcast ka talaga, kuya. Pinsan pala, oh my God, family strokes. Pinsan ko yun na super close ko since college. Yun, sa mother side. Okay. So, wow, mali pala ako. Wow, mali. Pero mamaya may mga papakita akong pictures. Sa'yo ko na lang papakita. Ayun! Para may sample. Gusto ko yan. Sige, kuya. So, kumustahan naman natin? Ano ang pinagkakabalan mo ngayon? Ngayon, so far, ngayon nakabakasyon ako. Pero, mayroon akong project na inaayos. Hopefully, by next month, yun yung project mag-materialize. Project, ano pa rin siya, business. Business. Pinag-aaralan ko pa, may mga kinakausap pa ako. Then, gusto ko kasing transferable. Gusto ko siyang gawing transferable para at least yung mga nasa age nyo na gusto nyo na mag-business din on the side while working. Diba? Yung, at least, pwede nyo nang gawin. Oo, yun yung pinag-aaralan namin eh. Kaya yung drinks na natin dyan. Ito. Meron tayong medyo special yung podcast natin ngayon, guys. Mahingitin lang namin kayo. Meron kami yun, no? Isaw and tenga. May pambukas ka ba dyan? Yun lang. Wala. Hindi ka ba marunong sangitin, kuya? Hindi ako marunong nun. Hindi rin ako marunong nun eh. Teka, kukuha ako. Ano, may pambukas ka? Oo. Yan. Kuya. Para matry mo to. Sarap to eh. Natry ko na to. Paborito to ng mga pinsan ko. Pero di ba may iba-ibang flavor to? Oo. Anong flavor? Masarap yung yung ube. Eto, ano to? Yung lager nila yung regular na By the way guys, tinakpan muna namin kasi according kay Kuya RJ, ano nga yun? Baka madali tayo ng ng community. Community standards. Oo, kasi hindi daw to pwede. Yun ang tanda ko Kasi nung inaaral namin yun, that was what? 3 years ago before pandemic, nung nagsisimula ako mag-content creation. So baka may naiba na ngayon. Hindi ko alam ngayon yung bagong rules, pero, di ba? Para safe na rin. Better be safe than sorry. Cheers! Cheers! Yeah. So, let's continue. Ayun kuya, pwede mo ba ma-share sa amin kung, diba magta-39 ka na? So far, ano yung naging biggest loss mo para sa'yo? Biggest loss? Yeah. Business loss. Yun yung nalugi ako ng nasa almost 3M. 3M? Katangahan ko yun. Mustang na yun Katangahan ko yun during those times. Kasi, syempre, pag bata ka kasi pag nasa early 20s, late 20s ka, Mapusok. Oo, impulsive. Yun nga sabi nila sa akin din na nandun kasi yung feeling na kaya ko yan. Dali lang yan Nung nasa school, ganito nga nailulusot ko yan Yung mga ganong iba pala pag pag nasa real world scenario, iba talaga. Mabibigla ka na lang na, ano nangyayari? Draining yung funds ko. Gano'n na agad. Tapos makikita mo, nandiyan yung ninanakawan ka na pala ng tao mo. Yun. Yung mga ganun ka na hindi mo siya na-anticipate nung inisip mo nung kinonceptualize mo yung business. Na-overlook mo siya. Tapos, hindi mo madaling mapapansin na bleeding yung business. Meron ako mga tao noon, hindi namin nahuli. Until almost 200,000 na yung nananakaw niya. Talaga? Namamanipulate niya yung stocks. Pero, ilang months yan yung span nun? Nakadako siya ng 3 months. Pero nakaka-profit kayo? May profit, pumapasok yung profit. Pero nagtataka kami, nagkakaroon na ng problema with the deliveries. Yung nalilate na yung minsan dapat i-deliver mo ngayong hapon. Minsan gagawin nila nun bukas na o sa isang araw nila ginagawa. Kasi ano makuha nila doon? Kasi wala silang stocks. Iintayin nila yung panibagong replenishment saka lang nila di-deliver. So ano nakuha nila doon? Nabenta nila. Cash nila nakuha. I see. Okay. So, in terms of biggest loss, yun yung talagang... Oo, yun yung luhod talaga ako. Sinarado namin yung business. Then may utang pa akong 2 million sa bank. Ay ko po. Kailan yun?
Parang 2014, 2015. Pero ngayon, okay na yun. Oo, ngayon, matagal nang okay yun. Matagal nang okay yun. Buti, praise the Lord na natin na close yung 2M kahit pa paano. Malaki yung 2M na yun. Buti. Matagal nang naiayos yun. Yun lang naman yung naging problema na kumbaga sa biggest, yun siguro, yung biggest loss when it comes to Sa love meron. Sa love, oo. Nung naghiwalay kami nung ex-wife ko. Okay. So, pwede, regarding that, kuya, kasi wala akong alam about talaga. Wala akong alam. So, komportable ka ba mag-share kung magtatanong man ako? Oo naman. Ako okay naman. Yan. Gusto ko. Okay, kasi wala din talaga akong idea doon, kuya. Kasi dati, di ba, nag-graphic designing ako, guys, kung hindi nyo alam. Nag-ano ako, photo editing, ganyan. Then, naging client ko to si Kuya RJ. Nagulat ako, may picture siyang pinapa-edit sa akin. Alala ko yun. Pinapaalis ko yung ex-wife ko dun sa picture. Family picture na pinapatanggal niya tong ex-wife niya. Sabi ko, medyo ka-close ko rin yung ex-wife niya na yun eh. Kasi, nung mga bata kami, yung kapatid niya, kasi kaklase ko, di ba? So, lagi namin nakakasama pag sinusundo yung kapatid niyang babae na katropa ko. Ganyan. Lumaki kayo, kasama ko yun eh. For how many years, kuya, di ba? Total years in the relationship, 15. 15 years? 15 years. Imagine, dinaig niyo yung Katniel na 11 years. College, nung naging kami college. Like, second year ako, she was in fourth year. Damn. So, kamusta yung naging feeling mo nun? Like, ano ka ba? Sobrang rock bottom ba yung naramdaman mo? Hindi naman masyado. Kasi, hindi kasi ako yung tipong di ba dalawang klase daw ang tao eh. It's either you're emotional or you're intellectual. Yep. Nandun kasi ako more inclined dun sa intellectual na tao na ito yung nasa reasoning ako. Okay. Nasa reasoning side ako. Mas ako dun sa ganon. So, pagka nararamdaman mong nag-creep in yung emotions. Nafi-filter ko yun. Yep. Kumbaga, namamanage mo yung emotions mo. Oo, namamanage ko yun. Nakapag-think ka pa logically. Magandang skill yun, ha? Yun yung, kung meron akong skill na pwede ipagmalaki, yun. Yun. Kasi nababasa ko kasi into self-improvement din ako eh. Isa yung sa mga superpower na pwede mong ma-acquire sa sarili mong skill is managing emotions. Diba? I'd say, kasi kapag sabi sila na when emotions are high, intelligence is low. Slow, yeah. Totoo yun. So, yung decision making mo, like... Sira ang decision making skills mo pag Ano yung kuya? Is it something na meron ka na nung bata ka pa o na-build mo yan sa sarili mo? Na-develop ko na lang. Na-develop mo nung pumasok na sa self-improvement? Oo. Kasi nung bata ako, mainit yung ulo ko. Palaaway ako eh. Talaga ba? Oo. Ikaw ba yung... Sakit ako ng ulo ng nanay ko. Ayan naman. Gusto kong guess yung may makabuluhang kwento. Ako ng ulo. Lagi ko naririnig niyan growing up. RJ, kailan ka ba titino? Ngayon po, mama, tino na ako. Oo, ngayon yung sinasabi ni mama, akalain mo titino ka pala ng ganyan. Talaga? Oo. Sira ang ulo ko no. Ilang beses na growing up every year. Di ba? Grade 6, 7, 8, yung mga ganyan. Kasi, to give you a background, elementary years, binubuli kasi ako. Aba? So, kaya pala nagigante ka, gano'n? Oo, binubuli ako. Oo. So, nung medyo nakabuelo-buelo na ako, grade 6, nabigla lang naman ako noon, hindi ko naman talaga pinlano. Yung nagbubuli sa akin, yung ako inipit ko yung kamay sa locker. Okay. So, pag ipit ko sa kami niya sa locker, sinuntok niya na ako. Di nagsuntukan na kami doon sa locker area. After na, magkaibigan na kami. Nagulat ako na yung ganong scenario, naka-build ng trust. Na-build ko yung trust niya. Kumbaga, both ways, we build trust with each other. Na hanggang ngayon, magkaibigan kami. Nagtatawanan nga kami noon eh, inipit lang kita sa locker, naging magkaibigan tayo. Parang naging process, syempre, suntukan, so magkagalit pa kayo. Oo, suntukan talaga kami. Ano yung naging, like, drive para maging magkaibigan kayo? Kasi hindi kami tumigil pa ng suntukan dun eh. Ilang beses yun eh. Multiple times.
na pag nagkakasalubong kami sa locker area, sa CR, susuntukan kung hindi kami magsisikuhan, magsisipaan kami. Minsan uwi ako, may tadyak ako sa likod ng makikita pa yung Bakit sa sapatos? yung mga ganun akong noon. Experience doon. Hanggang sa naging kaklase ko siya ng first year high school. Doon kami pinagtabi kami ng teacher. So nagkaroon kami ng bond na nakakapag-usap kami. Ayun na yun. So doon kami nagsimula na pero talagang pero thankful ako doon kasi natutunan kong lumaban. Doon especially sa mga nambubuli sa akin. And then after noon, ayun na, nagsimula na akong pag napipikon ako, may ilang beses ako sunod-sunod yun. First year high school, second year high school. Lagi akong probi. Ano probi? Probationary. Kung i-renew pa nila ako uli for next year. Ganun? Kung papapasukin pa nila Ganun ako. kalala? Oo. Kasi... Akala ko sa pagiging empleyado na may probationary. Hindi, Pati pala sa eskwelahan, may ganun. Oo, yung lola ko noon, lagi siyang pumipirma na, hindi na po makikipag-away si RJ. Lagi siya nangangakong ganun. Tapos magugulat na pinapatawag po kayo sa school. Si RJ po inuntog yung kaklase sa gate. Imagine, from a bully to bully. Nasabi mong naging bully ka rin noon. Somehow, o ginagantihan mo lang yung mga somehow binagantihan ko lang kasi yung bullies eh. Pag nakarinig ako na binubuli ako ni ganito. Re-resbakan mo. Mabilis mag-init ulo ko sa mga bullies noong time na yon. So pag ganun yung nangyayari, ayun, ako napuputukan. I remember nga, meron pa yun, hinampas ko ng upuan eh, sa may gate. Pagtalikod sa akin, hampas ko upuan. May ganun eh. Wild ah. Okay. Kaya lagi talaga ako noon nasa principal's office ako, prefect of discipline, sa harap ng madre. Kasi kami, Catholic school eh. So hinaharap ako sa madre. May talab naman. Wala. Walang talab, no? Ano ka lang, opo ka lang. Opo ka lang. Tapos, back to normal na ulit. Pag dadasalin ka, magdasal kang ganito. Kala mo may effect yun. Wala. Kasi talaga, dapat sa sarili talaga sisimula, sa loob talaga nagsisimula. Nag-start ako niyan nung nag-decide na ako. Ganito na lang babuhay ko. Dapat aware ka rin eh, no? Kaya nga natutuwa ako sa'yo. Kasi sa edad nyo, ikaw yung unang-una kong nakilala sa age nyo na nagpakita ng, Kuya RJ, may mga libro ka ba regarding self-development, ganyan, personal development? Nagbabasa kasi ako ng ganito. Kasi si Arlo, kasama na ako sa bahay. Ini-introduce ko na sa kanya yan. Kala mo pinapansin ako nun? Dedma! Nagagalit pa yon kasi tuwing ihahatid ko siya sa AUP, pinipeptok ko yun tuwing umaga. Minamolde mo na siya? Oo, akala mo ba may epekto? Although, in all fairness with Arlo, naman ngayong ganyan na yung edad nyo, may nakitaan ko naman na, yung mga tinanim ko during that years, lumalabas naman. Especially pag kailangan niya talaga. Kasi si Arlo, inano ko kasi nga binubuli ako. So kung lumalaki yan, tinuturuan ko yan na pag binuli ka. Parang hindi nga kabuli-buli si Arlo. Kasi ganun namin siya tinuturuan na pag birahin mo ka agad. Malakas bang mga laskador ng bibig yun. Diba? Malakas bang kaya parang siya one of the boys din, kumbaga. Kapag kaya makipagsabayan sa akin lumaki eh. Pinalaki ng bully. Pinalaki ko siya eh. Huwag kang papayag na ganito. Strong woman si Arlo. Pag nabully ka, sapakin mo ka agad. Ganun ba yun? Ganun turo ko eh. Birahin mo ka agad. Ngayon, ganun pa rin ba? Kuwari, sa akin, ganun pa rin ba may papayo mo? Ay, hindi na. Kasi na kayo eh. Nasa adult world na kayo eh. Nasa real world na kayo. Hindi na kayo pwedeng saluhin lagi ng parents. Nung time na yon, nandiyan kami to ako naman kasi ang purpose ko, bakit ko siya tinuruan na, sige, banatan mo. Bakit nga? Kasi pag nag-report na magulang, saka na lang ako. Bakit nga? Kasi ako yung magulang ko. Actually, isa yun sa mga natutuwa ako. May kaibigan din kami. Sabi natin, in-drop ko na nga. Shoutout sa'yo, Adrian, no? Adrian. Kailan mo si Adrian? Ano siya eh, kaya niya ipagtanggol yung sarili niya. Like, may lakas siya ng loob na stand up para sa sarili niya, para sa tropa niya, kaya sa teachers.
yung lalaban talaga. Yeah. Ako kasi, pinalaki ako ng nanay ko na pag inaway ka, tahimik ka lang. Huwag ka na sumagot. Huwag ka na sumagot, tahimik ka lang, ganyan ka lang, huwag mo na patulan, hayaan mo sila. So, in a way, lumaki akong hindi ko kaya ipaglaban yung sarili ko. Yung napapansin ko kunyari, kino-confront na ako ng something problem or challenge. Nakaka-coward ako. Then itong sila Adrian, nakikita ko na they can stand up and face the problem. Si Arlo, nakikita ko rin kay Arlo yung ganun. So, parang yung isa sa ina-admire ko na pinalakim kay Arlo na kahit paano. Kasi dinaanan ko. Dinaanan ko na ako kasi laking lola ako eh. Syempre, pag laking lola ka, lagi kang kasama sa simbahan niya, no? Dasal-dasal, serve ka sa simbahan. O tapos, bubulihin ka sa school. Na loloko-lokohin ka. I was a fat kid, no? Yung mataba na ako ngayon. Triplihin mo yung taba ko nung bata ako. Oo. Si Johan? Payat pa si Johan. Ganun? Oo. Maliit ako. Doblehin mo si Johan. Kaya mainit sa mata ng bully talaga. Mainit ako sa mata ng bully. Pero nakakatakot naman kung ikaw yung maging bully. Yon. Oo. Kaya nung natuto akong lumaban. Para kang tangke nun. Talagang pag Oo. Binibira ko talaga eh. Imagine yung size kong ganito, ganun mo lang, uusog na talaga ako eh, di ba? Di ba uso? Hindi ko alam kung uso sa inyo. Sa amin kasi nung uso, CR eh. CR. Nagtatawagan sa CR yun eh. Pag pag may mga bully-bullying ganyan, hinahatak na sa CR. Nung time namin sa amin hindi, parang hindi mo naging uso yung bully sa amin. Kasi may na nun eh, may awareness na sa... May awareness na nun eh. Pero nung time namin kasi wala. So, yun. Kaya pinalaki ko si Arlo na ganun. Na gusto ko kasi aware siya kasi sa pababae eh. Di ba? Yun yung sa akin. Sabi ko nga, love yun eh. Tough love. Bigyan mo ng tough love para pagdating sa real world, hindi ka naman kasi sa school nauuna yung lessons. Pero sa buhay kasi, nauuna yung exam bago yung lesson. Testingin ka muna talaga. Ngayon, pag magugulat ka, marami sa amin. Ako, hindi ko alam kung applicable na sa age nyo. Pero sa amin kasi, yung paulit-ulit kang ganit. Manloloko na yung una mong boyfriend, girlfriend, manloloko uli yung susunod. Uy, cheater. Ganun. Na-attract mo? Ito, sabi rin ng pinsa ko nasa 30s na. Kasi bakit? Bakit mo siya na-attract? Bakit nga? Bakit ako naka-attract ng ganun? Bakit nga? Examine nga natin. Sige nga, bakit nga? Paki-explain nga. Kasi unang-una, meron kang childhood traumas. May mga childhood, tawag dyan, wounds. Ito, according lang sa mga nabasa ko din. Yeah. So, pag ganun daw, hinahanap mo daw yung pwede mag-stand up for you. Tapos, yung unang-unang tao na nagpakita sa'yo ng love, na akala mo love, kasi lahat naman daw ng love, kasi di ba sabi nila, puppy love lang yan. Okay. Hindi naman hindi mo pwedeng i-disregard yon kasi during that time, yung heart mo, ganun lang siya nakaporma, ganun lang siya fitted. So yun, love yun during those times. No. Hindi mo alam na puppy love yun. Pero kumbaga yung size ng puso mo, ganyan pa lang. So, puno yun. Love yun. Ngayong lumaki na yung size ng puso. Mas naiintindihan mo, ang ano pala nung love na yun. Maraming tao, hindi na nakakalakihan yung love na yun. Pero, during those time, na-traumatize sila doon. So ngayon, pag nakakakita sila ng mga bagong tao, doon sila na-attract. Okay. Doon sa qualities na parehas nung... Nag-iiba-iba lang yung shape. Nag-iiba-ibang tao. Pero pare-parehas lang din naman yung ugali, yung kung paano ka pakitunguan. Unless, kayo nga meron na kayong tawag ngayon eh. May red flags na kayo tinatawag ngayon eh. Nung time namin walang ganun eh. Ano lang, pangit yan, gano'n. Pangit maganda lang meron. Oo, pangit maganda lang nun. Ngayon, meron na kayo ng red flags na naiintindihan nyo na nga yung mga narcissistic tendencies. Marami na jargon sa kumakalat talaga. Marami na. You're well-informed na yung... Woke. So ngayon, hindi mo yun na-determine agad until such time na mag-decide ka na maggawa ka ng checklist. Actually, isang araw nga, nagtatalo kami ng kaibigan ko eh. Sige, Kasi parehas kaming failed marriage. So, nagtatalo kami na
Siya kasi wala siyang criterias. Ako sabi ko, hindi, I've set criterias. Kasi pag hinayaan mo lang ng hinayaan yan, yung mali, yung traumas in the past, papaulit-ulit lang yan. Hanggat pattern. Paulit-ulit yung pattern. Kasi ganun ang life eh. Ganun ka ite-test ng life. Hanggat hindi mo natututunan yung lesson, ulitin nga yan. Hanggang sa makuha mo. Pag nakuha mo yung lesson, okay. Bago naman. Ibang lesson naman tayo. Ganun ang life. Unfortunately, marami especially sa generation namin, marami yung nakatandaan na nila na okay lang, tinubugbog sila, Adapt na sila doon. Oo. Yun na sila, hindi na sila nag-grow from there. Kasi sa atin naman hindi kasi pinag-uusapan yung self-improvement masyado. Yeah, oo nga. More on more on, hindi, nakakatawa kaya ako pinapanood. Kahit na walang value. More nakaganon tayo. Well, okay naman. Wala naman masama doon. Wala naman masama doon. Kaya nga ako, tuwa ako kay Kong TV eh. Kasi makikita mo yung development, yung character development. Oo, may reason talaga bakit sobrang sikat niya talaga. Kasi, imagine kung papanood mo yung unang vlogs niya. Diba? Wala talaga. Walang sense. Walang sense. Tsaka, dito, kung nag-start siya sa wala talaga. Ang pinakasimula niya, di ba, iPad mini lang. Natanda ko sa Facebook pa yun, yung 10 utos lang. Mga 10 utos pa, gano'n. Diba? iPad mini lang gamit niya nun eh. Diba? So, isipin mo bang yung mga 10 utos na yun, may sense ba? Di ba wala? Pero entertainment. Pero ngayon, kung titignan mo siya, di ba? Sobrang inspiring. Yeah. So, yun yung point nung kung ikaw, gusto mo talagang mabago yung buhay mo, ikaw yung mag-a-address nun. Hindi naman yan instant eh. Kahit ako, kagaya ko, yung pagiging mainitin ulo ko, hindi naman yan instant na nawala sa akin eh. Kumbaga yung humaba yung pasensya ko, it takes time. Sobrang haba. Sobrang habang time. Kinasal na nga ako't lahat, 'di ba? Hindi ko pa rin naiintindihan 'yon. Hindi ko naiintindihan 'yon during my years in marriage. Hindi ko naiintindihan ko 'yon nung naghiwalay na kami. Na may love language pala. May tinatawag palang love tank. Na dapat pala love tank, di ko alam 'yan. Dapat pala fini-feel mo yung love tank. Ang nagpapa-feel nung love tank ng partner mo, yung love language niya. Bago sa akin yun. Ito ko na lang nalaman yun. Lahat daw tayo may love tank. Marami sa atin, growing up, depleted yung love tank. Kasi nga, especially yung mga words of affirmation ang love language. Growing up in a Filipino household. Di ba? Mura kaliwat kanan. Di ba? Sigawan yan. Di ba? That's the norm. So, kung yun ang love language mo, you don't feel love growing up. So, yun mo lang, nito ko lang na-realize lahat yun na, oo nga, no? Somehow, yun yung mga So, ngayon, balik ako doon sa kinukwento ko yung kaibigan ko na nagtatalo kami because criteria. Nagagalit siya sa akin. Wala daw bakit daw ang taas-taas ng criteria ko? Sabi ko, ayoko na magkamali uli eh. So, basically, you just want to cut the pattern. Binabalik. Kasi siya, sabi niya, ang hirap mong mahalin, ang hirap ko raw mahalin. Sabi ko, bakit ako magiging mahirap mahalin? Para kasing ang taas nung qualifications para maging boyfriend ka. Ganun yung sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman sa ganon. Kasi, kung meron ako nakitang biggest mistake sa relationship namin ng ex ko, is, take ako ng decision to do the personal development. Hindi siya on board. Hindi siya nakasabay. Hindi siya decided doon. Pag lumipad ka, nag-iiba, may tawag sila sa sa quantum physics na nag-iiba yung aura mo, nag-iiba yung form mo in the spiritual realm. So, pag nag-iba yon, yung partner mo maiiwan, hindi kayo mag-fit together. Okay. So, the universe will make a way para maghiwalay kayo. I see. So, ngayon, kung ikaw, wala ka naman girlfriend, wala kang boyfriend, you need to do, kunyari, pangarap mo, ito ang pangarap ko, may list ka. Ito yung criteria ko, ganito kaganda, ganito ka sexy, ganito personality, ganito ang achievements. Kung may mga ganun kang criteria, okay yun, good. Hingin mo sa universe, hingin mo sa God, hingin mo kay Lord. Pero, start within you.
Dapat may narinig ko kasi isang podcast para makuha mo yung tamang babae para sa'yo, dapat maging tamang lalaki ka muna. Precisely. Ikaw ang mag-ayos muna ng sarili mo. Ngayon, pag prepared ka na, bibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Kusang bibigay sa'yo yun. Kaya doon mo mai-start i-break yung pattern. Ngayon, kung hindi ka aware, hindi ka focus doon sa gagawin mo na yun, magiging loop yan. Matanong ko lang, kuya, naiintindihan ko rin yung kaibigan mo na parang, kasi, pag may criteria, parang, shit, may isang mali lang dito, parang ekis kagad itong babae na to. Ikaw, hindi naman gano'n. Hindi ka naman strict na, okay, wala tong isang check, hindi niya na-checkan tong checkbox na to, ekis na to. Hindi naman gano'n. Ito lagi ko to sinasabi kay Arlo Kasi nung time na gusto ko na magka-boyfriend, kuya, may mga ganun siyang times. Yeah. Sabi ko, i-establish mo yung can live with and can live without. Expound further, please. Can live with. Kunwari, okay lang sa'yo na hindi ka kumakain chicken. For example lang, hindi ka kumakain chicken. Yung partner mo kumakain ng chicken. Favorite niya yung chicken. Okay lang ba sa'yo yun? Mapagpapasensyahan mo ba yun? Kung mapagpapasensyahan mo yun, you can live with it. Okay. So, lahat yun, food, finances, kung sa matutal, religion, relationship with parents, lahat yon i-establish mo na, can live with ko yun. Okay, mapagpapasensyahan ko yan, matatanggap ko yan. Pero pinaka-importante, yung can live without. Hindi ako pwedeng mabuhay ng bastos yung partner ko. Yeah. Hindi ako pwedeng mabuhay ng meron kang firm meron ka talagang boundary na eto dito pwedeng matibag. Ganun. Pero syempre, ilan lang naman yun. Hindi naman siya yung talagang lahat ililista mo. Sige. Hindi ka talaga mamamahal. Hindi talaga ka mamamahal. Tatanda ka mag-isa. Ganun lang yun. So sa matotal, yung ibig mo sabihin, kuya, meron kasing differences naman talaga May nakilala ka isang tao. Meron yung trait na hindi mo magugustuhan. Meron. Pero, ito yung tatanong mo sa sarili mo kung kaya ko bang mahalin tong trait. Kaya ko ba siyang mahalin despite this trait? Kaya mo bang tanggapin? Okay. Yun lang naman yun. Kung hindi, hindi. Hindi. Move on. Don't waste your time. Don't waste her time. Tama. Ganun lang naman yun. So, sa akin yun, ganun lang naman Dun din yung alam mo na, analyze ko lang din, dun din pumapasok yung yung life is abundant. Abundance in life. Na marami kasing parang may scarcity sa lalaki, may scarcity sa babae na ikaw na. Hindi nga kayo match Hindi nga kayo click Like, life is so abundant na sabi nga ni Kuya RJ, wag mo sayangin yung oras niya, wag mo rin sayangin yung oras mo. 'Di ba? Kung hindi, go to the another, 'di ba? Move to the next. Hindi mo makukuha yung para sa iyo kung may hawak ka. Tama. Kasi puno yung kamay mo. Puno kamay mo, may hawak ka So you need to let it go first. Saka ka makakakuha ng bago. That's good. Diba? Ayos yun Imagine, pa lang, wala pa tayo sabihin. Yun ang gusto ko. Okay, so biggest win is... Biggest loss. Biggest loss ko yung sa business. Okay. So, yung biggest win mo naman so far in life. Biggest win ko? Hindi, kaya na pala yung pinag-usapan natin is biggest loss sa emotional naman, sa love Okay. Biggest win ko, ano nga ba? Actually, hindi ko na kasi ma-differentiate kung... Akala ko hindi mo na mabilang Hindi totoo lang, hindi ko ma-differentiate kung ano yung big and small. Kasi, nag-decision ako na lahat ng wins ko, whether small or big, I'll treat it as a big win. Yun lang gumising ako everyday. It's a big win already. Especially ako, meron ako maintenance sa blood pressure ko. So, syempre, waking up healthy, wala kang sakit, it's still a blessing. So, everyday, yun yung ginagawa ko. Ito kasi nakuha ko to kay Oprah. Kung gusto mong makuha yung mga wala ka, gusto mo magkaroon ng mga wins in life, pagkagising mo, make a list. Kahit 3 to 6 kung ano yung, bilangin mo lang ano yung things to be grateful for. So, ganun. So, pag meron akong biggest win, siguro biggest win ko, kung titignan ko na lang when it comes to, nakabili akong bahay, nabili ko yung condo, nakabili akong sasakyan. Okay. Siguro yun yung mga biggest win ko, kung materially speaking. Pero, kasi minsan,
big win na yung na-realize mo saan ka nagkamali eh. Yan, tama. Oo, kuya. It goes a long way. Oo. It goes a long way. Yung simpleng reflection na yun, parang ang layo na mararating mo dun. Nagbabago kasi yun eh. It's a small pero ripple effect yun eh. Oo. So siguro yun. Parang sa akin, di ba, ako kasi dati, rin eh. Gusto mo yung mag-judge tayo sa tao, di ba? Parang mag-uwag tayo ng tao, mukhang mukhang mabaho to Ganun. Mukhang mapanghi to Oo, mapanghi to basta gulero siguro to. Kaya mag-call names ka pa, ganyan, di ba? Ganun, hindi ko bakit man aminin, pero naging ganun ako. Then, mapapang-asar, ganyan. Then, for quite some time, ako parang bumaliktad ng mundo. Ako na yung parang bumalik, karma siguro, ako na laging inaasar. Like, it goes around. It goes around talaga na, kaya sa group chat namin barkada, so salita pa lang ako, wala na, aasarin na kagad nila ako, wala na akong makausap na matino, ganyan. Tapos parang, ano ba to, parang lahat na bumalik sa akin, ganyan. Then, doon ko na-realize na, tawag dito, ang pangat ng maging judgmental. Tapos, nagkaroon din ng magandang effect yun when it comes to my confidence. Kasi pag nang-judge ka ng tao, technically parang pag may gagawin ka something, iisipin mo kagad i-judge ka rin nila eh. Correct. Tama kuya, di ba? Doon ko rin talaga na-realize na nung tumigil ako mang-judge ng tao, kunyari, binawasan ko, hindi ko sabi tumigil sa pang-aasar eh. Binawasan lang. Innate na sa atin. Yung pang-aasar, innate na yun. Pero kahit pa paano natitig ka na, pang-aasar. Doon ko rin na-realize na, tao dito, ang laki ng kinaganda pagdating sa confidence ko na hindi ko na inis, may judge ako ng ibang tao. So yun yung para sa akin yung win ko na na-realize ko sa sarili ko. Kasi sa'yo, kuya, when it comes to love, ano naman yung biggest win mo when it comes to love? Yung masasabi, meron ka bang something that comes in mind? Nung na-realize ko yung mga yung mga mali na inilagay ko dun sa previous relationship. Ex-wife. So, nung nag-break na kayo? Oo, nung nakita ko yon. Tapos, kasi nung time kasi na yon, kahit nasabihin mong intellectual ako, na hindi naman ako ganun ka-emotional na tao, nag-iisip ako na, saan kaya ako nagkamali dun? Kasi, sabi nila, be a provider. So, binibigay ko naman yung sa finances, wala naman siyang problema. Prinsesa naman siya sa amin. Yun, princess treatment. Diba? Oh. Princess treatment. Tapos, when it comes to time, nandiyan dyan naman lahat ng time ko sa kanya. Kasi freelance nga ako, lagi ako nasa bahay. When it comes to, support, nandiyan dyan lang din naman ako. So, iniisip ko yun na, saan kaya ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Bakit naging ganun yung ending? So, nagkaroon ako ng mga realizations doon na, meron kang kasing sobra. Sobra yung ginawa mo in this area. Na pamper masyado. Okay. Hindi naman siya nabigyan ng room enough to grow. Yun yung mga nakita ko. Na ikaw, nag-grow ka, siya, hindi mo napapansin, napapabayaan mo na rin siyang mag-grow kasi na-outshine mo siya. Yung shadow mo, sobrang laki. So, kasama yun. Ganun din pala. No? So, ano yung mga tingin mong, tawag dito, biggest realization doon? Yun yung na-outshine mo siya. Biggest realization ko yung hindi dapat sobra-sobra yung pampering. Why? Kailangan mo rin kasi kailangan din kasi niya magkaroon ng sarili niyang personality. Okay. Kasi pag, kunyari, kagaya niyan, lumaki kasi ako doon sa era na lalaki ang nagtatrabaho, lalaki yung nagpo-provide. So, yung babae, walang sariling pera, ganyan. So, ngayon, nahatak ko yon from that era, na-practice ko yun sa pagsasama namin. So, ngayon, pag naisip ko, dapat pala binigyan ko siya ng freedom to explore, magkaroon ng friends, more friends outside the marriage, decision ng sarili niyang pera. Sabihin, hindi naging ganun yung setup niyo, no? Hindi kasi ganun, kasi lahat ng pera galing sa akin. Hindi niya hinahangad? Like, hindi siya nagre-request? Nagsasabi siya, pero, alam mo yun, kahit na i-push ko siya, maliit yung tingin niya sa sarili niya na ayoko gawin. Oo. Saka plus, wala siyang drive eh.
Yun ang... Kasi paano ka magkaka-drive, everything is being provided to you. Exactly. So yun yung, kung may magmali ako dun sa relationship yun. Okay. That's good. So, move forward tayo, kuya. Ang ganda nun, maganda nun, Matanong ka na, di ba sabi mo, loko-loko ka dati? Oo. Ganyan. Paano nga pala nasabi, ito, di ba sabi sa chat, may nabanggit ka dati na, sabi mo, nakikita mo yung sarili mo sa akin. Oo. Bakit? Ano yun? Ano yung nakikita mo sa sarili mo sa akin? Kasi maloko ka rin Okay. Nakikita ko, kinukwento ni Arlo yung harutan niyo sa school. yung pinaso ka. Ito, dito. Tawa lang ako ng tawa pag kinukwento niya yan. Ang tanong ko sa kanya, ano sabi ni Doc? Tsaka yung mga kopyahan blues. Hindi nagagalit si Doc. Nagagalit ako. Ito ano nangyari? Kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo noong time na yung talagang kasagsagan na nakikipag-asaran ako sa mga kaklase ko. Ang harot namin sa school. Kulit sa school. Yung kulit. Di ba, meron kami nun. Di ba, uso yung ibong Adarna? Hindi ko na. Hindi na kayo nag-ibong Adarna. Mga play. Yung mga play, di ba? Oo, naman. Meron kami nun, nanood kami. After namin manood, yung classroom namin, yung kisame, nagisa namin ng clay yun. Iba-ibang kulay yung nasa kisame. Hindi natanggal, syempre. Nakadikit niya yung sa kisame yan. Tapos, yung isang kaklase ko, binutas yung blackboard. Para makita namin yung kabilang section. Tapos, nagbabasaan sila. Babatuhan sila ng clay. Kagulo kami. Iyak lang na iyak yung teacher namin. O, di ba? Ganon kami kaloko, ganon kami kagulo. Napaiyak niyo na yung teacher. Iyak yung teacher. Magulo talaga kami. So, siyempre, ngayon, nakikita ko sa inyo yung ganito rin kami kagulo nun Di ba yun? Pag nga pinapanood ko si Kong, pre, sasabihin ko sa mga tropa ko, kung na-video pala natin yung lakalat ng kalokohan natin, siguro sikat na rin tayo, no? Di ba yun, gano'n? Kasi talaga sobra, mag-trip talaga. Trip talagang malala. So doon mo nakikita yung resemblance, kaya parang meron tayong somehow same vibe ko, no? Tapos plus nakita ko, ikaw nga yung pinakaunang-una sa inyo na nagtumingin ng, paano ko ba i-develop yung sarili ko? Nung kuya, di ba, nung binatama ko na insurance, I was 17 years old. 17 ka nun, Then sabi mo sa akin na believe ka sa akin kasi at that age. Oo, kasi si Arlo, bago ko napa-set up si Arlo ng ganon, ilang buwan na paliwanagan yun. Bago siya napapayag. O, ikaw yung nag-decide para sa sarili mo na kailangan ko to. Pero actually, to be honest, Kuya RJ, wala ako masyadong na-gets doon. Noong time na yun, 17 years old. Alam mo yung, nasa isip ko na, gusto ko lang kumuha ng pera. Yun lang nasa isip ko noon. Pero although may natitake in ako, nung habang-discuss tayo, pero after that, nakalimutan ka na ibig sabihin ng VUL. Nakalimutan ka na yung mga ganun, mutual. Yung mutual funds, alam ko pero yung VUL, nakalimutan ko na Basta ang alam ko lang, sige Kuya RJ, insurance, protektado ako. At plus may investment. So, sounds good para sa akin. Good. Si Mama naman magbabayad ng premium yun yung usapan premium. So, noong time na yon, okay, so tingin ko, yayaman ako dito. Good. Wala ko masyadong naiintindihan. Pero, kahit pa paano, totoo naman yung sinabi mo na gusto ko i-develop yung sarili ko. Gusto ko mag-grow as a mas. Plus, ikaw din yung unang-una ko nakita na, nagninegosyo tong batang to, Kaya nga, di ba sabi ko, gawaan mo ako ng ganito. Ni-refer kita doon sa mga kailangan ng logo. Di ba? Kasi nga, nakikita ako sa'yo na, gusto nitong kumita. Gusto nitong, kumbaga sa edad mo, di ba, nag-iisip ka na kaagad about finances. Nag-iisip ka na kaagad paano ka madidevelop yung sarili mo, paano ka makaka-advance. Di ba? Nakakatuwa kasi yun. One thing na realize ko rin dun, nung una kasi, akala ko, meron akong, lack of confidence din, kuya dati. Ngayon ko lang siguro na-develop din talaga yung confidence ko. Uy, ano ba yan, Jobert? Naabot niya yung barbecue. Ang kulit ni Jobert dito, akala ko nung dati, kailangan ko muna yumaman para makuha ko yung confidence. Ganyan then, talaga minsan Sabi ko, kailangan, pag nagawa ko tong pera na to, confident na ako. Pwede wala na makakabangga sa akin. Parang gano'n. Wala nang pwede mamalit sa akin. Then, na-realize ko, di ba nag-trading ako? Kaya pina-realize din sa akin nun na
kailangan confident ka muna bago ka gumawa ng pera. Yun na, share ko lang naman. Share ko lang naman. Kusa kasing lumalapit ang pera eh. Oh. Ina-attract ang pera kasi hindi yan hinahabol. The more nahibulin mo yan, the more natatakbo yan. Tama. Fortune favors the bold. Yun! So kuya, tanong ko naman sa'yo, sabi na banggit mo na maloko ka. Oo. Ma-chicks ka rin ba dati? Kaya hindi. Hindi. Hindi ako ka ma-chicks. ma-chicks dati. Trip lang talaga, pero... Matrip ako pero hindi ako ma-chicks. Pero nakailang girlfriend ka naman? Kailan nga ba? Teka, bilangin natin. Kumbaga hindi ka womanizer. Hindi. Kahit nung single ka, hindi ka womanizer. Good. Pero sa girlfriend ako, nakailang girlfriend. So mga 7 ako. Ang dami rin. 7 ako. During the... Hanggang naging asawa ko yung... Marami ako, fling. Fling, yun. Marami kong fling. Yung mga naka-MU mo lang along the way, yun marami. Walang label, kumbaga, gano'n. Yun ang marami. Kasi sa inyo, may tawag na kayo dun eh. Ano nga tawag nyo dun? Talking stage? Oo, talking stage ba tawag nyo dun? Ako kasi marami kong ganun nun. Sa amin nun, fling kasi tawag nun time. Ganyan, fling pa rin naman. Pero siguro, mas ano yung talking stage, mas well-known. Oo, di ba? Yun ang marami. Ikakasal na lang ako, may nagsasabi pa sa akin, huwag ka nang magpakasal. Bakit? Dito ka na lang. May ganun pa. May ganun ako. Nasabi ko nga, sayang, dapat pala. Dapat pala ikaw na lang. Dapat pala yun na lang. Bakit? Hindi pa pwede balikan yun ngayon? Di ba pwede? Ay, asawa at anak na eh. Ba naman yan? Tanong mo kailan sila magbe-break? Tanong mo hanggang kailan sila Gumawa ng ano eh, no? Gumawa ng move eh. Gusto mo matapos na kayo, di ba? Baka naman. At sama na. Kaya mapanood tayo nun. Joke lang po. For entertainment purposes only. Dahil ito, on a serious note, kuya. Kasi, tinanong ko ito sa dalawa kong naka-guest, no? Pero ano pa sila, makasing edad ko lang sila. Na ikaw, sa edad na yan, what is love for you? Love? Love is a decision, life decision, na kailangan mong bigyan ng, you need to learn how to, tawag dyan, win it, or earn it. How to earn it, how to keep it, and how to grow it. Parang sa pera. Kasi kasama yan, kung ikaw nag-iisip ka ng decision about your finances, same sa love. It's a life decision. Kasi hindi naman totoo yung mga kanta ng era nyo na pipiliin mo araw-araw yung partner mo. It's true. Kasi hindi araw-araw lovable yung partner mo. Hindi araw-araw, minsan nga gusto mo sipain. Kaya naman, oo. Diba? Minsan gusto mong layasan. Hindi siya araw-araw na love mo, ramdam na ramdam mong mahal mo. Saka sabi nila, it fades away daw over time. It fades away. Pag na, yung kilig, oo, yung kilig 2 years lang yun. Ganun talaga yun? Expiration talaga? Kaya nga lagi nilang sinasabi, ang challenge sa mga magkarelasyon, after 2 years, diyan na natetest. Kasi diyan nagsisimula yung ang dami mo ng negative qualities na lumabas. Siya din, ganun. So, nandiyan na yung nagkakapikunan na kayo. Nandiyan na yung nabubuisit ka na minsan, magsalita lang, naaasar ka na. Tsaka too comfortable to each other. Isa pa yun. Isa pa yun. Too comfortable to the point na kaya niya ng bardagunin niya. Yun. So, ngayon, yung respect somehow nawawala along the way. Hindi kagaya nung, saka yung love language, babalik ka sa love language eh. Pagdating ng 2 years, hindi mo na nabibigay yung 5 eh. Sa pagbago kayo, 5 pa eh. Buo yan. Buo pa. Time. Ganda mo naman, baby. Di ba? Ganda mo naman, baby girl. Sweet mo naman, baby. Good morning. Kumain ka na ba? Di ba? Sa first year, nandyan yan. Kompleto yan. Bibilan mo ng kung ano-ano. Di ba? After nun, nag-fade yan. Nakatamaran mo na. Minsan, nanineglect mo na. Nakakalimutan mo na. Oo. So, ang challenge talaga yan after 2 years. Yung kilig, hanggang 2 years lang yun. Nag-church kami nung Sunday. Kasama ko may resemblance siya sa sinabi mo na love is, commitment siya na hindi mo dapat bibitawan. Unconditional commitment. Unconditional commitment. Tama naman.
So, ibig sabihin, matutal, kahit anong mangyari, kahit meron kang di nagugustuhan na sa kanya, or dyan yung challenges, pinipili mo pa rin. Correct. So ano yun, kaya nga sabi ko, di ba, you need to win it or to earn it. Kasi yung love, hindi naman yan nabibili. So every day, you need to earn that love from your partner. You need to keep it. Kailangan, alam mo rin paano mapapatagalin na hawak mo. Hindi naman pwedeng mag-stick ka lang dun sa, ay, keep it, okay lang. You need to grow it din. Parang pera nga. You need to earn it. You need to keep it. You need to grow it. Kasi pag hindi nag-grow, magsa-stop Mag-i-stop yung mawawala. Oo. Nawawala ang love. Nawawala yung feeling nga, nag-fade eh. So, at minsan, pati yung commitment mo, nawawala na rin. If you don't mind, since nabanggit mo yung ganyan, kuya, paano ba natapos yung 15-year marriage? Paano natapos? One word? 2 words pala. Ano? She cheated. Oh my gosh! Oh my gosh! Ay! Butik mo na tuloy yung beer na iba. Buto makapun tuloy yung beer. Ano ba yan? Bakit timing naman yun? Ano ba naman yan? Pati ba naman hanggang dito? Cheating ba rin? Ano ba naman yan, no? She cheated. Seems familiar. Oo nga. Talaga? In what way? Nahuli mo ba siya? Inamin niya sa'yo? Actually, hindi naman niya inamin. Hindi ko rin siya nahuli. Although may mga changes ka nang makikita. Pero syempre sa akin kasi, we're married. Di ba? Yun yung para sa akin eh. Ang problema lang, nung umalis siya, dun lang naglabasan lahat. So, parang magagamit yun na yung card na, out of the relationship na. Oo, parang gano'n. Daya, yun na. Yun yung palusot card eh. Yun yung balak sanang gawin sa akin nung nakapas relationship ko. Ano naman dahilan daw? May dahilan ba? May dahilan? May sinumbat siya sa akin. Anong dinahilan? Nung kino-confront ko na siya, huli ko sa phone eh. Kino-confront ko siya. Ang dahilan niya sa akin, di ba kuya, may nabanggit ka na outgrow mo na yung tao kasi ako nag-grow. Tapos yung partner mo. Somehow, ganun yung nangyari sa amin. So, siya kasi, ano dito? Ayoko nung, hindi ko siya sinisiraan or whatever. Lumaki siyang walang father. So, and makikita mo rin talaga sa kanya na, alam din naman niya sa sarili niya, na pag-usapan namin, na she lacked guidance. So, in some way, ginaguide ko siya. Parang ako naging tatay nun eh. Parang ako naging tatay nun. Then, ewan ko kung palusot lang niya, kung alibay lang niya, kasi nahuli ko na siya. Kasi pag kinukwento ko to sa mga pinsan ko, sinasabi nila, palusot niya na lang yun, kasi nahuli mo na, ganyan. Pero, ang sinasabi niya kasi sa akin nun, ginagawa mo akong bata. Okay. Na parang wala akong sariling desisyon sa buhay. Okay. Sinasabi niya sa akin nun. Na parang hindi ko alam ang tama at mali. Yun ang sinumbat niya sa akin. Imagine. Parang narinig ko na yun eh. Araw narinig na rin niya. Buti magkakasundo pala tayo dito kay RJ. Hindi ko alam na. Yun, cheating news din pala yun sa'yo. Basta yun yung talagang, kung tingnan niya pa ako nun, alam mo yung parang manunusok yung mata. Ganun. Talagang kino-confront ko siya. Sabi niya sa akin, ginagawa mo akong bata, binabata mo ako. Parang hindi ko naman tama at mali. Hindi ko nakilala sarili ko. Ganyan. So siguro, ewan ko kung siguro baka may mali akong delivery or whatsoever, pero alam ko sa sarili ko, dineliver ko siya in a, loving manner ba? Loving manner, understanding manner na, parang ang kino-convey ko sa kanya, mag-grow ka pa. Mag-grow ka pa, ganyan. Kaso, napabarkada kasi siya sa nag-iba yung circle of friends niya. Doon nag-start. Kumbaga, parang gito yung nagiging analogy na nakikita ko eh. Hinahata ko siya papunta dito. Okay. Hinahata ko siya papunta dito. Then, nung nagbago yung mga kaibigan niya, mas malakas yung hatak. Mas malakas. Kasi grupo yun. Ako, mag-isa lang ako eh. Diba? Ganyan din yung at saka, sino ba ang mas lagi niyang kasama? Hindi naman kami magkalabi. Medyo LDR kami. Diba? Parehas. So, ayun. Mas naging greater force yung mga kaibigan niya. Then, ayun na, dumating na sa time na nagkaroon ng... Actually, napadalas na yung away namin. Kasi, ano ba? Madalas namin away noon, time eh. Time. Oo, time. Kasi nagkatrabaho na ako, ganyan. Tapos, ako rin, syempre, di ba sabi mo, into self-development ako, self-improvement. Dapat bibigyan ko rin ng time yun. Oo, syempre. Dito, mahirap balansehin talaga Kuya RJ
baby time, tsaka, yung me time. Unless diba? sabay kasi kayo. Unless sabay, yun nga. Yun yung, kaya ang sabi ko sa kanya, bago ako magkatrabaho, sabi ko sa kanya nun, focus on yourself. Ayaw niya. Like, ayaw niya talaga. Bakit? Tumutol siya dun sa focus on yourself. Ayaw niya talaga yun. Kasi parang, sinasabi ko sa kanya na, ayoko kasing maramdaman mo na binabaliwala lang kita kasi dadating sa time na mababawasan yung baby time ko sa'yo kasi ipaprioritize akong ibang bagay. Kasi may gagawin ka. Pero hindi niya talaga ma-understand. Siguro, nasa age pa siya ng 19 pa lang kasi. Kaya... So, yun na lang iniisip ko ngayon. Nasa age pa siya ng, fun. Oo, diba? Hindi niya pa nare-realize. Hindi pa kami same ng plane. So, yeah. Magkaiba pa kayo ng frequency kasi. Yun. Exactly. Then, idagdag din sa mga sinumbat niya sa akin is, napapressure daw siya. Dahil? Kasi daw, graduate na ako, cum laude ako, ganyan. Sinumbat niya sa akin yun. So, pumasok na dun sa, parang maliit tingin niya sa sarili niya. Okay. Then, ayun nga, to cut the long story short, 'di ba sabi ko kanina, parang gagamitin niya sana yung card na tapos na yung relationship so pwede ko na gawin to. Kasi November 22 ko siya nahuli. November 14, nakikipag-break na siya. Okay. So, nung time na yon, basta sobrang gulo na nangyari, naglayas siya sa kanila, ganyan. Tapos sobrang gulo talaga to the point na na-turn off na rin ako kasi ganito ka palang magwala, parang gano'n, 'di ba? Parang Buti, ganito yung habang maaga. Oo, yun nga, buti habang maaga. Parang, total, parang na-turn off na rin ako na, shit, ganito pa lang, pero ganito siya mag-respond sa problema. Ganyan. What more pa, di ba? Pagka na, matagal na kami, or malayo. Pag talagang totoo na yung challenge. Diba? Hindi, sabi ko, nakakatakot na na maging kapart na yung ganito. Though, syempre, hindi mo agad ako nakipag-break kasi, kung maniniwala ako sa growth na pwede pang ma-overcome ng person yun, lalo na pag may self-realization siya. Okay. And I'm here din naman to support her, to guide her, na towards her development pagdating dun sa mga bad habits, sa ganun, bad traits na ganun. Tapos, anong nangyari nung nakikipag-break siya, kung ano sinusumbat niya sa akin nun, sabi ko sa kanya, sige, pupunta ako dyan ngayon. Dito ako sa bahay, 10 p.m. ng gabi yun Wednesday yun. Hindi ako nagkakamali, November 14. Pinuntahan mo, 10 p.m.? Hindi niya ako pinapunta. Sabi niya sa akin, pupunta ka ngayon, ganyan, maka-istorbo ka pa ng tao, ganyan, maka-istorbo ka pa, ganyan. Huwag ka na pumunta. Kasi, ayaw makipag-break ng chat lang, kuya. So, kaya ako siya gusto puntahan. Dahil una, para mapag-usapan in person, and kung di talaga kaya, sige. At least you're in good terms. Then, very adult of you. Kumbaga parang, ayoko, yun, to be honest, kuya, ayokong nakikipag-break ng tao dito. In bad terms kami. So, kahit pa paano, pag nag-break tayo, pa rin, friends pa rin, goods pa rin tayo. Diba? Kasi we had good moments naman good times, diba? Kaso, hindi naging ganun yung ending diba? namin. Yun yung... Anong nangyari nung nahuli ko siya nung 22, sa phone niya nabasa ko lahat. 14, nakikipag-break na siya, di ba? Yung pala, November 10 pa lang, birthday ko, may nangyari na. Di lang isa, di lang dalawa. Not one, not two, but 3. So, November 10, 12, tsaka 13. Yung nangyari. So, sumatotal, kaya ito ang pumasok sa isip ko tuloy ngayon. Kaya nakikipag-break na siya nung 14, para pag nag-break kami nun, mako-conceal na yung ginawa niya. Wala ka naman yata kasing ginagawa kaya... Uy, hindi naman! Hindi! Parang dapat off-cam na yan, kuya. Off-cam na, papunta na tayo sa usamang off-cam. Yun, so, kumbaga, kung nakipag-break na ako nung 14, ito nag-break namin nung 14, okay na. Tago-tuloy yung cheating na ginawa niya. Mako-cover up Kaso masyado akong matalino dun Diba? Ginalingan ko masyado putik. Ayun. Hindi kasi syempre sa isa pa mahal mo You're trying to fix things pa rin. Exactly, kuya. Kasi 14 na ipag-break siya, diba? 15 pumunta ako sa kanila. Diba? 15 ng gabi. So, dun kami nag-usap, ganyan. Nakipag-break siya noon, pero umiyak na rin ako. Nag-iyakan din kami noon. Sabi ko, sabi niya sa akin, mahal niya pa daw ako, pero
Parang naguguluhan na daw yung isip niya, ganyan. Then, ang naging usapan namin noon, is, walang label. Okay. Siya nagsabi na to siya sa kanya nagaling to Sabi niya, walang label, pero nandun yung commitment. Pero napaisip na ako doon. Parang mahirap yun. Mahirap yun, di ba? Napaisip na ako doon. Di naman ako tanga. Hindi ako tanga. Walang label, pero may commitment. So, nasa sakay kami, natanda ko pa So, ibig sabihin, pag sabi kasing walang label, pwede mo gawin na makipag-usap ka sa iba. Oh. Ganon, walang Kasi label technically, you're not in a relationship. Hindi ka, wala kang boyfriend, pwede mo sabihin. Kasi wala kang label. Kasi parang lumalabas kasi dyan, wala lang kayong label, pero may commitment. Kasi sinishells ka niya. Di, syempre napaisip ako. Pero hindi ko pinahalata sa kanya na, teka, parang ginagagawa ko nito Siyempre, ngiti pa rin ako. Parang para sa akin, masaya pa rin ako kasi kahit pa paano, ando pa rin yung commitment na gusto mo. Pero deep inside, wait lang, there's something fishy. Diba? There's something fishy. Kaya sabi ko sa kanya, walang label pero nandun yung commitment. So, gusto ko lang klaruhin sabi ko sa kanya. Kung, baka naman mamaya, marami kang kausap na iba, may kinakausap kang iba kasi wala nang label di ba? Tapos ako, ikaw lang kausap ko, parang ang unfair naman di ba? Di ko naman deserve yun, sabi ko na ako, ikaw lang kinakausap ko, ako, sa'yo pa rin ako, kumbaga, rin pa rin kitang girlfriend, pero ikaw, nag-entertain ka ng ibang tao. Kasi the commitment is there. Sabi niya, ay hindi bakit mag-entertain ka ba na, binalita niya pa ako, sabi niya, ay hindi bakit ikaw, may bala ka ba mag-entertain ng iba? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi. Nanginigurado lang ako kasi baka mamaya ikaw pala mag-entertain ng iba. Oo. Bihasa nga Alam mo yung mga galawan Sabi niya, hindi. Baka mamaya kasi, sabi ko, mag-entertain ka ng iba kasi wala nga label. Sabi niya, hindi. Sa kanya pa nang galing, sabi niya, reserved ako. Reserved. Sabi niya gano'n. Gumanong pa talaga. Sabi ko, so reserved tayo sa isa't isa. Sabi ko, reserved tayo sa isa't isa. Yung problema pag reserved. Reserved. Ang problema, ayun nangyari. Buti yung November 22, ayun, booking na talagang. At least na-booking mo. At least na-booking talaga. And with concrete evidence talaga. Saka na-confront mo. Na-confront. Diba? Ako kasi hindi ko nagawa yun Bakit? Paano kayong... Wala, basta lang siya umalis Tapos pinababalik ko siya, ayaw niya bumalik. Ganun lang? Hanggang sa inabutan na kami ng pandemic. So ganun lang? Basta-basta lang? And wala nang usap na nangyari? No, wala. Tapos hanggang sa binigyan ko siya ng 1 year, sabi ko, 1 year na. Uwi ka pa ba? Hindi na. So kung hindi ka na uwi, di tapusin na natin to. Para makamove on ka, makamove on din ako. Gusto mo mag-asawa uli, di mag-asawa ka uli. Diba? Ganun lang naman yun. Para wala ka ring iniisip na, teka si, iniwan ka nasa ere. Diba? Ganun, diba? Kung gusto mo maglandi, you're free to do that. Basta pag-usapan, tapusin natin. Oo. Diba? So, yung suma total. Pero yung sa'yo, nahuli mong... Nahalaman ko na yon sa mga text messages, pero hindi ko na binasa. Mga text messages na yung time, yung exchanges ng time, saka yung call, gaano kahaba yung call. Kasi sa akin nakapangalan yung plan Okay. So, nung pina-retrieve ko yun lang yung ni-retrieve ko. Mali ko nga, hindi ko ni-retrieve pati yung mga conversations. Yun yung mali ko. Pero okay lang naman kasi it's been what? How many years na rin? Okay na rin naman. It's been a while. Pero nung una, syempre. Papamuna ka talaga. Meron, di ba? Yung gano'n. Yeah. Okay. Pero, ayun, isang lalaki lang yung Oo, ex niya yun gano'n? Sa akin, malupit, maraming lalaki ba? Pero anyways, move forward tayo, kuya. Okay. Sabi mo hindi ka na punta sa, andyan na si Papa. Oo. Hindi ka napunta sa fuckboy face Pero sa tingin mo ba, worth it mapunta sa, worth it i-try, fling pala, marami ka, di ba? Fling, oo. Oo. Pero sa tingin mo puro, puro conversations. Oo. Puro... Sa tingin mo ba, okay pumunta sa ganong face? Masasuggest mo bang pumunta sa ganong face? Hindi, kasi unang-una, gastos. Imbis na na-save mo yung money mo, imbis na yung pera mo, alam mo yun, na nagagamit mo para sa sarili mo. Hindi mo siya magagamit sa sarili mo. Kasi, ibinabayad mo siya doon sa extra date, extra gift. Diba? So,
kung ako lang naman ang tatanungin na sa age ko ngayon, it's better na makikilalanin mo lang muna. Be friends with them. Hindi ba part na ng fling yun? Sa ngayon kasi, ang definition na ng dating eh. Okay. Diba ngayon, ang definition nun, you date, So, ano yung definition mo na? Kuya Ed! Kuya RJ! Pa-podcast kami. Teka lang ha. Sige po. Tolilot, tolilot, tolilulilit, bling. Okay, so, Okay, going back. Mm. Kasi, di ba, sabi mo nga kanina, marami kang naririnig na advices na enjoy mo muna yung pagkabata mo, ganyan. May mga narinig din akong advices kasi na huwag mo muna seryosohin. Kaya kung ano ka ng babae, huwag mo muna seryosohin, ganyan. Mga narinig din akong ganyan. Oo, di ba? Sige, landiin mo, pero huwag mo muna seryosohin, ganyan. Okay. Yung fling-fling lang, ganyan. Kumuusap ka na marami. Do you have the same advice? Ngayon? Oo. Masabi mo bang, oh, good yan, tahakan mo yan, daan mo yan. Hindi, bakit? Kasi, you're losing part of you eh. How come? Kasi ako, eto naisip ko lang din, recently ko lang din parang napagtanto sa sarili ko na parang nag-make sense yung sinasabi nilang fling-fling lang kasi para sa akin, dun mo din makikilala kung ano yung gusto mo sa isang babae. Paano mo kasi siya i-categorize? Yun yung tanong eh. Hanggang saan yung boundaries? Usap lang, wala landi. Oh, yun. Kung Good ganon, yun. kung usap, ang parameters is usap lang, getting to know, having coffee once in a while, okay yun. Okay yun. Hindi mo siya pwedeng i-categorize as fling. Bakit? Kasi pag fling, ibig sabihin, may landian, ano na yun. Okay. So, pag ganon, ang category nyo Ano, pa ano rin category nun, nun? friends yun, ang category nun. So, ano meron yung nagko-coffee date kayo? Oo, ganon. Kaya nga, di ba, sa ngayon kasi, ang definition ng dating is, you just get to know the person. Hindi yung intimate na kaagad, hindi yung mga plans in the future na kaagad. Walang ganon. So, kung talking stage lang, sabi mo nga, sa inyo, talking stage ang tawag nyo. So, usap lang kayo. Usap lang. Oh. So, pero, it has to be very clear with the person na, ito you just getting to know each other, dating stage. You can do your own thing, I can do my own thing. Walang selos dito, walang kahit na ano, walang bakod dito. Okay. So, kung magkakaroon ka kung magkakaroon ka ng sarili mong partner, hindi ka na makakapag-antay, we go. Parang ganon. So, dapat klaro sa isa't isa. Klaro dapat So, yun. say for example, kuya, ito, ako may kausap ako, sabihin natin, kunyari, may kausap akong 5 ngayon. Yan. Pero hindi ko nilalandi. Kausap, nag-uusap na lang, yan. Tapos niyayaya ako magkape, ganyan. Friends. Dapat ba ituloy ko yun? Friends, no problem with that. Okay. Kasi friends. So, Kasi pag nilagay mo yung sa susunod na level, paano mo malalaman? namimili ka na nun pag gano'n. Paano mo malalaman kung nasa susunod na level na? Ay, depende sa parameters mo yun. Depende sa can live and can live without mo. Dapat ko bang sabihin sa kanila na, hindi lang ikaw kausap ko May kausap din Hindi ako. naman. Hindi naman necessarily kailangan mong sabihin na, may kausap pa akong iba. Hindi naman gano'n. Pero kailangan malinaw na Walang something to. walang something to. Dapat sa simula pa lang sabihin mo na. Oo, na getting to know stage. Okay. Kasi once na sinabi mong kasi ang babae kasi iisipin nila yan, this can lead to something. 'Di ba? So ngayon, pag yan ang bigla mo na lang hindi kinausap or nag-pull out ka kasi nakapili ka, ang dating ng ghosting yun. Yun nga. Yun yung gusto kong iwasan mangyari kasi I've been on the other side. I've been ghosted. Oo, and diba? I don't like the feeling na naiwan sa ere. Oo. Diba? So, paano ko i-mitigate yun sa tingin mo? May kinausap ako like, sabihin natin, kausap ko to ng 2 buwan. Pero hindi ko nilalandi. Mag-usap na kami, nagkakape kami. Yung friends, nasa friend zone kayo dapat parehas. Kaklaruhin ko dapat. Oo, getting to know. Ako kasi, ako din nasa dating scene din ako right now. Pero lahat ng nakaka-date ko or prospect,
prospect na saan. Ganun kasi sila eh. Possible, pwedeng mag-lead into something, pwedeng hindi. Pero as friends tayo. Pumasok ako dito sa relationship na to as friends. Ngayon, Dating pero friends. Oo, pero bakit ko siya nilalagay sa ganong category? Kasi ayokong masira yung na-build nating friendship. Yep. Na pag dumating sa time na, hindi naman kasi tayo click. Hindi natin pwedeng idalhin sa susunod na level. At least, wala kang gago yan eh. Hindi ka gagawin. Yung gusto ko maiwasan eh. Gago yan eh. 2 taong kami nag-usap niyan, biglang hindi ako ready sa commitment. Di ba gago? Di ba? Hindi mo pwedeng ganunin. Kasi ako ngayon, sabihin natin, bata eh, I want to explore din. Diba? Pero hindi ko naman sinasabing, mag-broken heart ako, ganyan, loloko ng babae. Hindi ganun. Kumbaga yung sinasabi mong dating nga, papasok ka sa dating scene, kumbaga may ma-date kang babae. Okay lang yun, may ma-date kang babae. Oo, labas. Kasi may mga friends kang babae, may friends kang lalaki, lumalabas din naman kayo. Same, okay. Yun nga lang, itong... Basta klaruhin mo lang from the start. Kaso nga lang ito kasi, meron lang siyang possibility. Yun nga. Ngayon, pag dumating sa point na, hindi pala pwede. You need to be transparent with the person na, hindi pala mag-work pero okay lang ba? Let's stay friends, di ba? Nasa ganun ka pa rin. Hindi ka nag-burn ng bridge. I see. So, bottom line is, kunyari kung ako, anak mo, ikaw tatay ko, tapos gusto kong pumasok sa... Kasi, let's not use the term fling. Kasi fling, halo natin. May landi yan eh. Talking stage, dating, you would advise me to do that? Oo. Okay, so why? Ano yung benefits or advantages na nakikita mo? Kasi papasok ka dun sa hindi ka nagmamadali into a relationship. Mafi-filter out mo kaagad yung tao. Kung, ito ba? Kasi makikita mo yung mga small cues. Yung small clues na, ito ba? Paano ba ito magtrato ng magulang? Paano ba to sa mga friends? Paano ba to kumain? Ako nga, ginagawa kong joke yun eh. Pag pipili ka na mapapangasawa mo, sama mo sa travel. Kasi bakit? Kailangan mo marinig maghilik yan. Diba? Kung can live without. Oo, baka mamaya hindi ka naman pala makakatulog sa hilik niyan. Diba? Oo nga naman. Tama. Gaano ba kalakas ngumuya yan? Baka naman, parang baboy pare. Baka ba wala ka ng appetite habang nagde-date kayo. Diba? So, kailangan yung mga small details na yun. Makita mo yun. Oo. Yun yung sa akin. Tsaka, ako, assessment ko na rin, it helps me na mas gumaling mangilatis ng babae. And social interaction. Social interaction. Diba? Saka isa pa, binibigyan mo rin siya ng freedom na makilala ka din niya in return. Diba? Na para, meron din siyang power or meron din siyang option na sabihin sa'yo na, Pao, hindi kita gustong ngumuya eh. Inis ako sa nguya mo. Pwede natin to. Pero friends na lang. Diba? At least, may power din siyang gano'n. I see. Basta kailangan lang clear yon sa umpisa. Kasi ako ngayon, when dating, sinasabi ko, I'm previously married, kasal pa ako. Pero lumabas na yung court order ko. Ito, on process yung annulment. Ito yung ko. Kinaklaro ko yon. Kasi ayoko mabigyan ng false hope yung tao na mamaya ma-fall na sa'yo, in love na sa'yo. Papakilala ka ngayon sa magulang. Bakit? Di asawa yan eh. Di ba? Ganun na kaagad. So, yun na yung pinakamabigat on my end. So, ngayon, kailangan mong klaruhin sa age nyo na, ito ito yung ino-offer ko. Ito yung pwede kong i-offer. Paano, Kuya RJ, kung sinabi mo nga yun, kung ano yung offer mo? Kunyari ako kasi inisip ko, sabihin ko, ito, ang kaya ko may offer ngayon ay talking stage lang I'm not down into something serious ngayon. Pwede ko sabihin yan. Oo naman. I'm not down into something serious ngayon. I'm not ready for commitment yet. Yan, so usap lang tayo, getting to know each other, ganyan. Paano pag na-fall siya? Problema niya yun. Pag na-fall siya? Oo, wala kang pananagutan dun. Kasi sa simula pa lang, nagsabi ka ng disclaimer eh. Oo, kinlaro mo yun. Pero wag ka rin malandi. Okay. Di ba? Baka naman pa-fall ka. Di ba? Tama naman. So, may responsibility both ends. Oo, both ends meron yun. Baka naman mamaya, hindi ako kaya mag-commit bukas araw-araw, dala mong flowers. Dala mong merienda. Good morning, good night, kumain ka na ba? ba? Oo, talaga na, nilalandi mo rin eh.
Isa ka rin eh. Di mo kung ganunin. Isa ka rin eh. Okay. Mapupol yun. Mapupol yun. Tama. Ay, iba nga pag sintas mo lang ng sapatos eh. Ang sweet naman nito. Siya na to. Di ba? Huwag ganun. Okay. Good. Kasi, yun nga, sabi nila na, kaya ko na natanong kasi, siyempre mo to explore din naman. Tama naman. Mas okay yun. Kasi mas makikita mo yung choices. Makikita mo yung... available sa market. Oo. Saka, hindi ka nagmamadali. Tanong ko lang, kuya. Dito, since 39 ka na ngayon, yung diskarte mo ba sa babae, nung early 20s ka, may significant difference na ba yun sa diskarte mo nung, ano ka na? Sabi, nung teenager, nung 20s, or nung bandang late na? Paano ako manligaw, gano'n? Paano ako dumiskarte? Malaki difference. Paano ba yung... Kasi sa age ko ngayon. Paano yung mature way ba? Kumbaga, yan. Paano yung mature way? Naku, medyo may pagkagago kasi yung ano. Pero seryoso. Dati kasi syempre pag manliligaw ka, more on, diba, yung gifts, yung ano. Ngayon kasi, more on giving time. Time talaga. Oo, more on giving time ako. Ayoko ako kagaya niyan. Nag-dating app ako. Nag-try ako mag-dating app. I see to it na pag nag-match kami, kahit malayo pa yan, meron akong date meron akong nakamatch taga Quezon. Pinuntahan ko sa Quezon. Give time. Oo, pinuntahan ko siya kasi doon mo makikilala yung tao. Laki na radius mo Laki na radius mo sa ano yan. Meron nga ako Tarlac ngayon. Lang yan. Hindi ka puntahan yung taga Tarlac. Oo naman. Talaga. Yung isa taga Singapore, siya naman umuwi. Pogi. Pwede. Okay. Napugpogi siguro ako sa paningin niya. Umuwi eh. Baka pogi sa picture. Diba? Sabi niya, ang gwapo nito sa picture. Dyan. Pagdating dito, budol. Balik na ako Singapore. Nabudol ako nito Galing umanggulo Ganun ang lighting mo Ganun. Pero yung, sabihin natin sa relasyon, kuya, may mga naka-relationship ka syempre nung early 20s mo. Then meron din nung late na, in the 30s. May mapapansin ka bang significant difference sa relasyon mo nung early 20s? Early 20s, masyado akong, masyado akong hot. Masyado akong gusto kong mabilis. Yung patience ko, hindi mahaba ang patience ko. May mga diskarte kung ayaw mo, di wag mo. May mga ganun ako dati. Pero ngayon kasi nandun ako sa chill lang. More on understanding. Chill lang tayo. Do your thing. Mag-grow ka rin. Mag-grow ka. Mag-grow ako. Mag-heal ka sa kung ano man yung... Kasi lahat tayo may mga traumas Lahat tayo may mga past wounds So, you need to heal yourself first bago ka pumasok doon sa relationship. Tama. Kasi hindi ka, kasi ang problema nating mga lalaki, broken yung babae. You want to play hero. Babaguhin ko yan. Ayusin ko yan. Guilty ako dyan. Diba? Guilty ako Magbabago pa yan, Tre. Tama. Oh my gosh. Sige, tuloy mo. Ayusin natin yan. Diba? Hindi. Sa akin, magbabago yan. Oo, hindi totoo yun. Totoo, guys. Hindi talaga siya totoo. Yun. Hindi talaga siya totoo. Parang, kailangan mag-start sa kanila. Mag-start sa kanila talaga. Decision nila yung gusto nila mag-heal. Yan! Nandiyan ka lang para tumulong, to support, mag-guide. Exactly. Pero kung hindi niya talaga gusto, hindi niya talaga... Hindi ka knight in shining armor. Yun yung ano doon. Yun yung bottom line doon. Sana nakita ko Yun yung bottom line. Hindi yun. Hindi ka knight in shining armor. Hindi ko yung key player. Sila pa rin talaga. Sila yun. Kasi the only thing or the only person that you can control is yourself. Tama. Hindi mo sila makokontrol. Gusto lumandi niya. So, lahat ng dahilan gagawin niya. Lahat ng diskarte, didiskartehin niya. Di ba? Gustong mag-cheat niyan. Mag-cheat yan. Kahit na isiksik mo sa singit mo yan. Harap ng paraan yan. Akin nga, katabi ko natutulog Ano pa ng paraan? Diba?
kapag gustong mag-cheat, mag-cheat yan. It's a decision eh. Decision. So ngayon, sila, sana gamitin din nila yung decision na yun para maging maayos sila. Oo, diba? maayos sila. I-heal yung past traumas nila. Diba? So it's their decision. Ngayon, ikaw, bilang ikaw, pag may nakita kang ganon, mag-minor ka na. Kasi ibig sabihin nun, hindi pa sila healed dun sa mga issues nila, sa mga traumas nila. Hayaan mo silang mag-heal. Diba? Mind your own business, sabi nga. Ang hirap kasi nung nakapag na-experience mo na ba yung kuya, yung ayusin ko ng babae? Oo naman. Part yata ng pagtanda yan, pag-grow yan. Oo, madami kong ganyan na kawawa naman to, minamaltrato ng magulang. Sige. Ako bahala sa'yo, baby girl. Diba? Ako bahala sa'yo, baby girl. Diba? Gagawin kitang princess, baby. Yung dalawa na, ikaw yung napasubo. Diba? Ngayon, in the middle niyan, mahal mo na hulog ka na. Wala, kawawa lang yain ngayon yan. Diba? Ikaw yung talo, ikaw rin yung talo. Yung dalawa. Kasi hindi pa rin siya healed dun sa previous wounds niya. Ganda mo, Kuya RJ. Ganda nun. So, sige, dun tayo sa biggest question. Since sa 39 ka na, masasabi mo ba, is it better to stay single in early 20s? Yes. Bakit? Kasi, you can build your empire first. Okay. You can build your empire. Ako kasi, nung nasa ganyang age ako, may mga narinig akong payo na, sus, pakasalan mo na. Yung pera, kikitain mo yan. Kaya niyang pagtulungan yan. Kung, okay yun, tama naman yung point niya doon. Kung, yung babae at ikaw, nasa parehas kayong stage. Exactly. Parehas kayo ng footing. Oo, tama. Kaya niyo talagang pagtulungan yan. Kung parehas kayo ng Two footing. is better than one. Pero kung ikaw lang yung nasa journey of, ako magsa-self-development ako, ganito, siya hindi. Mahihirapan ka doon. Dapat yung partner mo is, makakasama mo sa pag-angat. Hindi yung maging pabigat siya para sa'yo. Kasi diba? Hindi mo siya pwedeng bit-bitin lagi. Eventually, you'll grow tired eh. Oo, exactly kuya. Yun. So, yun, magandang yun. Somehow, pero ako kasi, being in this stage na, yung age ko, isa sa mga regrets ko yun somehow, na dapat pala pinulso ko muna yung mga ganito. Kasi nung single ka? Oo, kasi nung nag-asawa ako, o nagka-partner na ako, marami na ako na-sacrifice. Na-sacrifice ko na yung mga basketball Friday ko, yung mga labas ng tropa. Kasi syempre sasabihin niya, kung anong lumabas, punta mo na lang ako. Iikot na yung mundo nyo sa kayo lang. Yeah, exactly. Diba? So, hindi na kayo mag-grow. May stagnate na kayo dun sa, kayong dalawa lang, ikot lang kayo ng ikot dun. Pero ang pares kayo ng goal sa buhay. Pares kayo ng gusto. Diba? Parehas kayo mag-grow. Parehas kayo munang, ito, I'll build my empire, I'll build yours. Then, eventually, pagsamahin natin. Kasi, ako Kuya RJ, di ba, alam niyo naman na no girlfriend since birth ako. Ito lang yung naging girlfriend ko. Kasi yung mindset ko rin noon, magpapayaman muna ako bago ako mag-girlfriend. Gusto ko yung nakasasakyan na ako, di ba, yung may sarili na akong bahay, ganyan. Pero napansin ko na sa sarili ko na, hindi ba dapat bigyan ko rin naman din yung pagkakataon yung sarili kong na-experience yung love, ganyan, yung tawag dito, magkaroon ng jowa. Hindi lang naman sa jowa nakukuha ang love. Hindi, romantic feeling. Romantic feeling? Kaya nga, mag-date ka lang muna. Then tingnan mo. Ano yan walang pinagkaiba yan sa pagpili ng investment. Yeah. Parang gano'n ko din siya nakikita. May mga kasabihan eh. Ano yan? Some people are liabilities and some people are assets. Yung iba, o kaya yung iba pera, yung iba papel lang. Parang gano'n. So, kailangan mong ma-determine kasi hindi mo naman nakikita yan ng ganyan lang. Isang tingin. Hindi mo yan makikita. Makikita mo yan pag nakasama mo na, lumabas. Kaya nga, if meron siyang sariling circle of friends, meron ka sariling circle of friends, and ikayo, di ba, prospect, sama ako sa friends mo, sama ka sa friends ko. Tingnan natin. Di ba? Pero, wala pang malalim. Kasi, you're still building yours, I'm still building mine. Okay. Para bakit?
para pag dumating yung time na magkasama na kayo, walang sisihan na. Dahil sa'yo, di ko nagawa to. Precisely. Tama. At least na-try niya na. Unless, na yung babae, gusto maging housewife. Patay tayo dyan. Diba? Kung gusto maging housewife, double time ka, pre. Double time. OT ka Diba? ngayon. Ganun yun. Pero, Okay. kung kagaya ng parents mo, they are both professionals. May mga sarili-sarili silang career. May mga sarili-sarili silang circle of friends. Diba? So ngayon, nung pinagsama nila yon, mas okay. Nagawa nila yung gusto nila parehas eh. Na-build mo eh. Walang sisihan. Oo, walang naiwan, walang sisihan. Okay kayo parehas. I see. Diba? So ganun din. Ang nakita ko rin kasi dun, di ba sabi ko nga, mindset ko nung una, hindi, yun din eh, I'll build my own empire muna para, alam mo yun, mas madali nang makakuha ng babae, parang ganun, mas madali nang, pero ganda na yung confident ako. In building yours, lumabas ka. Lumabas. You date. I'll grow din on this side. Yun din naisip ko nun eh. Di ba dapat kailangan ko rin i-grow yung sarili ko yung kung paano makipag-interact sa babae. Balance yun eh. Babalansihin mo siya. Kasi dapat may oras ka sa sarili mo. Self-improvement mo, health mo. Ako yun ang nalimutan ko eh. Kaya nga ako tumaba uli eh. Di ba? From 300 pounds nung niwanan ako ng ex ko. O ngayon nasa 200. Ay hindi pala, 190 na lang pala ako. Ngayon, lately ko na lang nakuha na, kailangan self-improvement, yung health mo, ayusin mo, yung physique mo, ayusin mo. So, part of building an empire is meeting new people and dating. Siyempre. Social skills eh. Doon ko rin siya nakikita, hindi sa dahil malandi ako, di ba? Hindi ko siya kinaklasify sa sarili ko as ganun eh. Kumbaga, may iba kasi na, date to ng date. Malandi. Malandi, di ba? Ako, gusto ko lang i-grow yung sarili ko. Diba? Kasama yun. Kumbaga parang, paano ka gagaling makipag-usap sa babae? Part yun eh. Kasi ang point naman doon is, kailangan mong palawakin yung network mo. Palawakin mo din yung kilala mo. Di ba? Isa rin yung sa naisip kayo, what if may makilala ko na someone na hindi ko naman nakatuluyan, pero paano ko siya pala yung magiging big opportunity para sa akin, di ba? Diba? Na magbigay ng paano kung future business partner pala? Business partner pala, di ba? Yun yung, ang daming possibilities. Kaya huwag ka magbo-burn ng bridge during the process. Good. Kasi kailangan mo sila in the future din eh. Kailangan ka din naman nila. You never know. You never know talaga. Exactly. So yun yung point na, so, stay single. Hanggat kaya mo. Pero kung hindi, at gusto mo talaga, at yun yung hinihingi ng pagkakataon na magkaroon ka, na in love ka, just see to it na she's an asset. Oo. Plus, same ano kayo, same goal ba? Same goal yun, same goal. Same goal. Ako kasi same goal, same faith. Same tayo ng kung ano yung, values. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin lahat sa the same. Kasi, sa ibang household lumaki yan. Diba? Unless kumuha kang bata, palakihin nyo rin dito. Diba? Antay mo lumaki. Same kayong house. Same kayong values. No? Same lahat yon. 1:1 yon. Pero kung kukuha ka ng ibang tao nagpalaki dyan eh. So you need to... differences. Meron talaga. So doon napapasok yung within, Can live with and can live without. Galing. So, in conclusion, so is it better to stay single in your 20s? Yes. But if you find the one, you find the person na, shit, pares kami ng gustong mangyari pares kayo ng goal, diba? Pares kayo ng life aspirations, nangangarap kayo parehas ng ganito kalaki. Sarap nun. Go! Huwag mo nang i-miss yung opportunity. It's an opportunity of a lifetime na rin naman. Diba? Go! Actually, kuya, nakarelate ako dun. Kasi, hindi kami same goal nung diba? Nakapasa relationship ko. Hindi kami, yung umiyak nga sa kanya one time kasi tinanong ko siya. Simple tanong lang, sabi ko, ano bang pangarap mo? Yung sagot niya, wala. Diba? Doon pa lang. Yari ka na rin. Yung sagot niya, wala. Siyempre, negative yung unang dating. Pero as a boyfriend, and I want to be an understanding boyfriend. Siyempre, knight in shining armor ka ngayon. Di baby girl, okay lang yan. Di baby girl, okay lang yan. Ako bahala sa'yo. Hindi, sabi ko sa kanya naman nun. Niyari ka tuloy. Okay lang yan, kahit...
Mali pala! Hindi, sabi ko sa akin, okay lang yan kahit wala pa, sabi ko. Kasi kahit naman din ako, hindi ko pa alam yung, syempre kuya dumating ka din naman sa phase na hindi ko pa alam kung saan ka patungo. Diba? Sabi ko sa akin, kahit din naman ako, may times din talaga. Actually hanggang ngayon, minsan hindi ko alam kung talaga bang para dito ako. Diba? Hindi ko din alam talaga minsan kung ano ba yung gusto ko, ganyan. Totoo. So okay lang yan kahit wala pa dyan. But ang point ko lang, kaya ako tinanong sa'yo, is just to awaken your consciousness. Na kahit pa paano, matanong mo rin sa sarili mo, ano nga ba yung gusto ko? Oo, syempre. Diba? Na magkaroon ka ng direksyon, diba? Kasi hindi yung pwedeng sa akin lang ka lang umaasa. Mas okay pa nga sana yun kung ang sagot, gusto ko maging housewife eh. Kasi at Alis least alam meron, niya. Diba? Alis alam niya, diba? Pero, ayun, tas umiyak siya sa akin one time, sabi niya, na-pressure daw siya sa akin, sa tanong ko, na kung ano daw yung pangarap. Kung tinanong ko siya na kung ano daw yung pangarap mo. Umiyak siya nun. Eh, yun nga, sabi ko sa kanya, okay naman kahit wala pa. Sabi ko, mahahanap mo rin yan. Yari yun, tol. Pero yari yun. Kasi yung 2 taon, 3 taon, tanongin mo, gusto maging doktor eh. Eto pang 19 years old. Diba? Sa bagay, makes sense. Diba? Gusto ko maging doktor, diba? Somehow, may mababanggit eh. Meron. Para at least alam mo may direction. Yun, alam mo talagang, yari tayo dyan. Diba? At least, nasa loob ka na ng relationship. Tayo dyan. Pag ngayon, pumalag ka na sa loob, hindi yan supporting na boyfriend, walang kwenta, gago yan. Ganun na kaagad ang, itatag ka na kayo ng ganun kaagad, di ba? So, ibuti nga ngayon, may ganun na eh. Date lang muna eh. At mas open na ngayon sa era nyo yung getting to know muna. May maraming tao pinapayagang mag-travel, di ba? Mag-travel ng kayo as friends, as barkada, makakapag-travel kayo. Di ba? Basta ano lang, ikaw din, pipigilan mo din magpa-fall. Yun yung number 1. Wag kang gago. Wag kang gago. Kumbaga, klaruhin mo yung intention mo. Oo, kasi magba-backfire sa'yo yun. Ano kung yung, di ba, sabihin natin, after 5 years, big fish pala yung nakausap mo, di ba? Wag mo na lang tignan sa ganun. Paano kung, ma-inlove ka? Ikaw ang ma-inlove. It's the other way around. Oo. Diba? Tama. Wag mo nang tignan yung masyadong malayo pa. Tignan mo lang yung ngayon. Paano kung sa'yo mangyari? Sa'yo mangyari. Na, ay, ito perfect to ha. Tapos gagaguhin ka bigla. Oy, di ba? May usapan tayo, di ba? Oh. Actually, nangyari sa akin yun. Galing din sa dating app. Di ba? Yun talaga, araw-araw kayo magkausap. Fling na! Di ba? Fling na! Yun eh. Then, biglang, parang ginusto ko nun eh. Oh, di ba? Nung hindi na ako kinakausap, naging excuse niya yung start na yung school nila. Siyempre, sa first week ng school, orientation pa lang naman yung mga yun. Wala diba? gagawin. Hindi niya ako kinakausap. Sabi, sorry, busy na sa school, ganyan. Then, dati, 6 a.m. pa na, mag-good morning na. Tapos matutulog kayo, bukas pa yung cellphone. Good night. Hanggang sa nagkakanda tulog ka, bukas cellphone. Oo, tapos nung tinanong ko siya, nung kinonfront ko na, ano bang, ano nangyari ba, di mo na ako kinakausap, ganyan. Sabi niya, ano yan? Okay, una sa lahat, hindi ko sinabing gusto kita. Oo, diba? Walang klaro, hindi nagklaro. Sabi ko, walang spark. Hindi mo naman kailangan. Sa akin lang nag-spark, sa kanya pala hindi ko alam. Sa akin lang pala. Sabi, parang, the way kasi ng conversation namin, hindi mo na kailangan sabihin na gusto mo kasi the way ka makipag-usap sa akin, di ba? Kumbaga ano na yun eh, reading between the lines ka na. Wala. Valid pa rin naman yung sinabi niya kasi wala nga naman daw talaga siya sinabing ganun. So, importante talaga yung clarity, no? Ngayon, pag naman iti-take mo to the next level, sasabihin mo rin. Na may nararamdaman akong ganito. Change gear na tayo, okay lang ba? Ikaw ba, okay din ba sa'yo? Diba? Ganun lang. Okay. Magbawas ka na ng kausap mo pag mag-change gear ka, diba? Baka naman mamaya, dami mo pa rin ginagawa dito. Sila, pre, dapat mag-eliminate ka na unti-unti. Good. Ganun. Thank you. Yeah, dami kong natutunan sa'yo ngayon. Ikaw pa ba? Okay, putik. For sure, hindi to yung last. Oo naman. Hindi to yung last. Hindi ako prepared eh. Dapat dapat to si Papa, kasama din natin to eh. Oo nga, doon sa kubo, kuya. No? Pa, kasama kita susunod sa podcast. So, yun, sige. Ano ko, sir, may pasok pa. Oo, may pasok ka pa. So, okay na tayo. Tapos na tayo sa usapang, is it, basta okay ba magstay single in your early 20s?
No? Kasi sa tapos sa usapan ganoon. So, let's move forward, kuya. Ano naman yung future goals and plans? Meron ka bang gustong i-plug or para malaman din nila, no? Ganun pa rin. Future goals and plans for 2024, anong... I-revamp ko kasi actually wala akong podcast for the last year. Kasi iaayos ko yung podcast ko. Nga, sabi mo saan, di ba nag-post akong picture podcast noong 2022? Sabi mo, pwede mo ba ako i-guest? Oo, i-guest naman kita. Kasi Hindi ako ginist eh. iaayos ko. Wala, huminto ako bigla. Tapos natuloy ng US eh. So biglang hindi ko na natuloy. Nabigyan ng time yung podcast. So this time, inaayos ko na. Nakaayos na lahat. Siguro may March. Pagdating ng March, yan. Full gear tayo ulit ng March. Podcast ulit. So, yun yung big plan mo ngayon. Yun yung para sa focus project ba? Tapos, start from there. So, Unstoppable Morning pa rin. Okay. So, lastly, what is the best love advice you've ever heard of? Best love advice? Coming from a 38-year-old man. Ano nga ba? Naghahalongkat pa si Kuya RJ. Oo nga, nag-iisip tuloy ako. Naghahalongkat pa. What's the best love advice? Or kahit di mo narinig, ikaw yung meron ka sa'yo. Siguro nung unang-una kailangan sa'yo kayo ng faith. Faith when it comes to... how do you hindi kasi lahat ng faith, hindi naman siya religion lang, marami rin iba't ibang faith. How do you perceive, ano ba yung spirituality? Ano ba yung, how do you pray? Sino ba yung, kumbaga yung ganon. Kailangan, yun yung number one for me. Kasi, papasok dun, ang kasunod na pasok dun yung values ng tao na eh. So, pag parehas kayo ng values, for example, you value your family, she value her family. Pag nagkaroon na kayo ng relationship, papahalagahan niya rin yung pamilya mo. Papahalagahan mo rin yung pamilya niya. So, sumatotal, mas mapapadali yung pag-intindi niyo sa isa't isa. So, ito. Best love advice na narinig ko. Huwag ka mag-focus dun sa partner mo. Yan, naalala ko bigla. Don't focus on your partner. Naalala niya. Buti naalala ni Kuya. Okay, continue. Don't focus on your partner. Focus on God. Focus on God. Sorry. Kasi love triangle daw 'yan. The more you pursue God, the more you go together. Kasi 'di ba love triangle nga. Doon ko lang naintindihan, ayun pala yung love triangle. Ikaw to siya. The more you pursue God, the more kayo nagiging mas malapit sa isa't isa. So, it connects din dun sa sinabi mong yung values, yung faith. Doon pa rin iikot eh. Kasi, family-oriented tayong, di ba? Bakit? Pag hindi same, ano yung nakikita mong downside? Pag hindi same? Lalayo ka niya sa family mo. Pag hindi niya binavalue yung family support system, ang ending niyan, pag mag-asawa na kayo, sasabihin niyan, puro ka pamilya mo. Puro ka ganito. That's one example. Oo. Puro ka family. Hindi ka na kumain. Sige. Ito na. Di ba? Puro ka ganon. Yung sa atin, nakakalimutan mo, ganyan. Di ba? Pero siya, focus siya sa family niya. Meron siyang something na hindi naiintindihan sa'yo. Oo. Kaya yung iba, kaya na-realize ko rin na bakit yung mga Chinese into fixed marriage. Kasi same values na. Yung values, yung family, kilala, yung ties, yung pera, yung finances, lahat yun, i-close lang nila yung loop eh. Sa kanila, practical lang. Practical na mag-isip. Minsan kasi kailangan mo din isipin yun eh. Kaya nga, nasabi... ngayon, kailangan mo talagang isipin hindi pwedeng puro love, puro emotions. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mo din siyang pag-isipang mabuti kung ito ba for the long term or for short term stage lang. Kailangan mo ma-determine yun na gold ba to? Diamond ba to? Tansu to? Diba? Tansu lang to. Tama. And mas mas gagaling ka kumilatis ng ganun kung marami ka nakakausap. Exactly. Tama. Diba? Yung mga alahero ilang diamonds na ba nasilip niyan? Kaya minsan kahit wala nang pansilip yan, peki yan.
Malayo pa lang, peki yan. Good analogy, kuya. Putik. Gusto ko makakausap ng ano eh. Is someone, sabi nga nila, hilingin mo na ikaw ang pinakabobo sa room. Di ba? Kasi doon marami ka matututunan. Ganyan din ako eh. Ako yung pinakabobo lagi. Kasi marami ka tututunan, di bago, di ba? Maging sponge ka lang pag nasa ganong kang... Sige, thank you. Okay, kuya. thank you. Thank you Until so next much. time. Oo, buti kuya, Diba? thank you so much. Sobrang laking value na nakuha ko sa'yo ngayon. Tinan mo, nalobat yung ano mo ilaw eh. ko. Nag-enjoy nga ako eh. Nag-enjoy din ako kuya, as in, yung flow ng conversation natin, tuloy-tuloy lang. Hindi ko, yung kaba kanina, wala na yung kaba kanina. Diba? Kasi nakuha mo na yung groove eh. Oo, nakuha mo na yung groove. Sa una nan talaga yung ano eh. Ganun di ba pag nag-hosting ka? Mga ano yan, mga first 5 minutes. Medyo, may nanginginig pa onte. Pero once pag-interact ka na sa tao, okay na yan, tuloy-tuloy na yan. Sige. Okay. Hello guys, sana marami kayong nakuhang value, and if you like the podcast, kung nag-enjoy ka, please show your support by liking my page or dropping a comment, react, ganyan. If nakarelate kayo or if meron kayong mga gustong sabihin sa mga nasabi namin, di ba? So, feel free na mag-comment dyan sa baba. And yun, share nyo na din kung sa tingin nyo valuable tong message na nanggaling sa ating Kuya RJ Tiongson. Yan. Alright. So again, this is Mischievous Time Podcast. Ako si Paolo Pinakamalupit. And ito si Kuya RJ. Ano bang, meron ka ba ipa-plug na socials, Kuya? Yung ano ko lang, Join Strong. Join Strong, okay. So, ayun lang. And I hope you all enjoyed the podcast. See you again sa susunod na episode. And sana nandito pa kayo. Sobrang haba nitong ano ito. Nasa 2 hours na siguro ito, Kuya. Tingin ko. Kasi di ba may pinutol pa tayo? Meron na yan. Ito na ang pinakamahaba akong podcast na nagawa. And sobrang nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. Sana nga nag-enjoy din sila. And of course, for sure, may napulot kayong value. Posibleng wala. Kung wala, baka kayo na may problema. Pero ayun nga, no? Thank you for watching again or for listening. Sa uulitin, no? Please like my page kung nag-enjoy ka. Sinabi ko na kanina. Pero, ayun. Thank you. Thank you so much and see you sa susunod na episode. I love you guys so much. Bye-bye. Thank you, kuya. Thank you so much. Sure. Go pa ba?